Ama naming banal na dakila at makapangyarihan sa lahat na sa amin ay may likha. Salamat po Panginoon sa pagkakataon muli na ipinagkaloob mo po sa amin na kami po ay nagsama-sama sa lugar na ito upang patuloy na mag-aral po ng iyong banal na salita. Kami po ay lubos na nagpapakumbaba sa harapan ng iyong mga salita. Nawa ay buksan mo po ang puso ng bawat isa na nakikinig na mga salita pong pag-aaralan namin ay maunawaan po nila sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Kami po ay mahina at wala kaming kakayahan sa pamamagitan ng aming sariling pangunawa, kaya nawa ay bigyan mo po ng pangunawa ang bawat isa. Tulungan mo din po ako na maituro ko lamang ng tama ang iyo pong salita at hindi po ang aking sariling opinyon o sarili ko man nakaisipan. Ano man po ang gawain ni Satan para hadlangan ang gawain, nawa ay hawakan mo po kami ng iyong mapagpalang kamay. Kaya mula simula hanggang sa matapos ang session na ito, kami po ay umasa at nagtitiwala na ang Holy Spirit po ang kikilos sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. So kagabi po, pinag-aralan natin yung mga ebidensya na nagpapatunay na ang Biblia ay totoo. Kasi para makarating tayo sa kaligtasan, kailangan masigurado natin na ito po ay tunay na salita ng Diyos. Mahirap maligtas ang isang tao kung hindi siya naniniwala na ang Biblia ay totoo. Kaya sa pamamagitan ng mga ebidensya, pinag-aralan po natin. Nakita natin na yung mga kwento na nakalagay sa Biblia ay hindi po mga alamat, hindi siya kathang-isip. Yun po ay tunay na nangyari. So maaaring ngayong gabi, meron po ngayon lang naka-attend, wala po kahapon, tsaka noong unang araw. Para po din sa mga ngayon lang po naka-attend, ipapaliwanag ko po sa inyo yung dahilan bakit po tayo nag-aaral ng Biblia. Ano po? So may purpose bakit po tayo nandito at bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. So bakit natin pinag-aaralan yung mga ebidensya na totoo talaga yung Biblia? Meron pong isang target. So para dun po sa mga nandito noong unang araw at kahapon. Naaalala niyo pa po ba yung target bakit tayo nag-aaral ng Biblia? Sa palagay niyo po, anong dahilan bakit tayo nag-aaral? Po? Para saan ito? Po? Okay po. Para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano po? Sa John chapter 5 verse 39, kung maaalala niyo, para dun sa mga ngayon nakabalik o naka-attend, sabi, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, yan po yung Biblia, sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. So sa pamamagitan ng pagsasaliksik ng kasulatan, meron kayong buhay na walang hanggan. So yung Biblia ang magtuturo sa atin, paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Isa pa, sabi dito sa isa pang verse, 2 Timothy chapter 3 verse 15, at kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan, ulit, yung Biblia yan, na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Yun daw pong mga banal na kasulatan, makakapagturo sa iyo ng tungo sa kaligtasan. Kaya yung Biblia ang paraan, nandyan po yung solusyon. Paano tayo maliligtas? Maring meron sa inyo matagal na nagsisimba, palasimba, naniniwala din na mayroong Diyos. Pero pag tinanong ka, sigurado ka na ba sa iyong kaligtasan? Ang sagot mo, siguro. Sa langit po ako pupunta siguro. Kapag ganun, hindi po yun sigurado. Iba yung sigurado tsaka siguro. So kung ang sagot mo, hindi ko po alam siguro, ay magandang pagkakataon ito na tapusin mo yung Bible seminar natin para malaman mo yung kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kasi kahit matagal ka nagsisimba, kung hindi ka naman sigurado sa kaligtasan mo, may problema ang iyong pananampalataya. Tama po ba? Kaya para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at ng kaligtasan, mahalaga yung attitude natin sa harapan ng salita ng Diyos. Sa Roma chapter 10 verse 17, gabi-gabi ko po itong binabanggit sa inyo.
Dahil walang ibang paraan para magkaroon tayo ng pananampalataya. No? Sabi dito, sa ganitong paraan lang. Sabi, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So may kita nyo dito, para magkaroon tayo ng pananampalataya, nanggagaling po sa pakikinig. Kaya nakikiusap ako sa inyo, makinig muna kayo. Huwag nyo munang pansinin yung mga katabi ninyo. Kalimutan nyo muna yung mga problema sa bahay ninyo. Isa lang muna isipin nyo, paano ako maliligtas? Habang nandito tayo sa session na ito, sa Bible Seminar. And then, ano yung sinasabi ng Biblia tungkol sa akin? Kasi yung mga Bible verse na pag-aaralan natin ngayon, ay may kinalaman sa ating buhay. Kaya pag nakatingin kayo dyan sa Biblia, sa sinasabi ng Biblia, nangungusap sa inyo ang Diyos. So, i-connect mo yung puso mo. Ano kayang sinasabi ng Diyos sa akin dito? Ano po? So, kaya pakiusap, mag-focus po kayo. So, pag-uusapan natin, pinag-aaralan natin kahapon, ito po ay salita ng Diyos. Naniniwala po ba kayo? No? And then marami nagsasabi na ito ay totoo. Kahit kahapon, pinag-aaralan nga natin, ito ay totoo. Pero paano natin masasabi na totoo talaga ang Biblia? Sa Deuteronomy 18:21, sabi dito, at kung iyong sasabihin sa iyong puso, paano namin malalaman ang salita na hindi sinabi ng Panginoon? Paano natin malalaman? Halimbawa, itong Biblia, sinasabi natin salita ng Diyos, di po ba? Paano natin to malalaman? Ito ba talaga salita ng Diyos? Marami nagsasabi, ito ay salita ng Diyos. Pero pag tinanong mo, ano yung basihan mo? Paano mo nasabing salita ito ng Diyos? Wala silang masabi. Wala silang basihan. Kaya paano mo mapaniniwalaan ng isang bagay na wala ka namang pinagbabasehan, wala kang pinangahawakan, basta ka na lang naniwala? Kahapon, pinakita natin, meron na po tayo mga basihan. Di po ba? Yung mga kwento na nangyari noon ay tunay na nangyari. Yun, may basihan na tayo. Pero meron pa rin sa inyo na hindi naniniwala na ito ay totoo. Maaari may nagdududa pa rin. Kaya dadagdagan natin yung mga patunay para mawala yung mga, anong tawag doon? Mga pagdududa natin dito sa salita ng Diyos. Ano po? So, paano natin malalaman ang salita na hindi sinabi ng Panginoon? Ito ba talaga salita ng Diyos? Paano natin malalaman? Nandito po yung sagot sa kabila. Sabi sa Deuteronomy, chapter 18, verse 22. Kapag ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang mga bagay na sinasabi ay hindi naganap ni nagkatotoo, ang salitang iyon ay hindi sinabi ng Panginoon. Ang propetang iyon ay nagsalita ng may kapangahasan, huwag mo siyang katatakutan. Hindi sabi, kung daw isang propeta nagsalita sa pangalan ng Panginoon, pero yung mga bagay na sinasabi niya hindi naganap o nagkatotoo, ang salitang iyon hindi sinabi ng Panginoon. So paano natin malalaman yung salita ng Diyos kung yung mga bagay na nakalagay dyan ay nangyari? Naintindihan niyo po? Parang ako, nasa harap niyo ako. Itinuturo ko itong salita ng Diyos. Kung yung sasabihin ko sa inyo ay hindi nangyari, huwag kayong maniwala. Ibig sabihin, peke ito. Tama po ba? Pero kapag nangyari, yung mga nakasulat dito, natupad, no? Ibig sabihin, kailangan yung maniwala na ito ay totoo. Dahil nangyayari yung mga nakasulat dito. Tama po ba? Naintindihan niyo po? So kaya pag-uusapan natin, ano po, paano natin malalaman ang Biblia ay totoo o hindi? Sa Biblia, may tinatawag na mga propesiya. Mga prophecy. Pag prophecy, sa dictionary siguro, nakalagay din hula. O pag tinansin mo, parang ang term na ginamit minsan sa iba, hula. Kasi ibig sabihin, matagal na siyang naisulat. No? Kumbaga, kung talagang totoo, ibig sabihin niya, yung history written in advance, nauna na siyang isinulat. Kung totoo yon, isinulat niya yung mga mangyayari sa future. Ang tawag din prophecy. Bago pa mangyari, advance nang isinulat. Naintindihan niyo po ba? Ngayon, kung talagang totoo ito, dapat yung mga nakasulat dito na mangyayari ay tunay na nangyari. Kapag hindi nangyari, hindi natupad yung mga nakasulat, peke yan. Huwag kang maniwala. Pero pag nangyari, kailangan mong maniwala dahil nangyayari yung mga nakasulat dito.
Kasi 1,000 taon nakalagay na sa Biblia. Titingnan natin, totoo ba talaga na natupad at natutupad? Halimbawa, nakalagay dito yung tinatawag na restoration of Israel. Kahapon, pinag-usapan natin yung Israel, nawasak sila. Di po ba? Dahil sa pagtanggi nila sa Panginoong Hesus, ikinalat sila sa buong mundo. Pinagpapatay sila kahit saang bansa sila pumunta. Nawala yung bansang Israel. Nagpakalat-kalat sila sa buong mundo. Pero nakalagay sa Biblia na mabubuo sila ulit, manunumbalik sila bilang isang bansa. Totoo kaya yon? Titingnan natin. Nakasulat din dito yung mga tanda ng katapusan ng panahon. No? Totoo kaya? May katapusan ng panahon? Kung talagang matatapos na yung panahon, ano yung mga tanda? Nangyayari ba yan? Nakalagay din sa Biblia. No? Titingnan natin kung nangyayari. Ano po? E then yung muling pagdating ng Panginoong Hesus, ano yung sinasabi? Totoo ba darating ang Panginoon? Nakalagay ba yan sa Biblia? Naka-prophecy na ba yung tungkol dyan? Titingnan natin. And yung tungkol sa number of the beast, o 666, na tinatawag na Antichrist, no? Pag-uusapan natin yan. Sana umabot tayo dyan. Ano po? And then yung tinatawag na Armageddon, o huling digmaan, na nakalagay sa Biblia. Kumbaga, sa mata ng Diyos, kapag binasa natin yung Biblia, tapos na ang kasaysayan ng tao. Ipinakita na anong mangyayari sa future. No? Kaya, kung makikinig kayong maigi, malalaman ninyo ano ang mangyayari sa future sa pamamagitan ng mga prophecy. So, isa lang po, no? Pag-aaral natin yung mga prophecy, at pag nakita natin, ito ay natupad, no? Napulpil, natupad. Ibig sabihin nito, ang Biblia ay totoo. So, titingnan natin yung mga prophecy na ito. Ano po? Ngayon, question mark pa siya. Kasi hindi pa natin nakikita yung mga katuparan. Ano po? So, yung prophecy, una, yung tungkol sa kanilang pananauli kasi ikinalat sila sa iba't ibang bansa. No? Pero naka-prophecy, muli silang manunumbalik. Parang imposible na mabuo sila bilang isang bansa. Halimbawa, nakalagay dito sa Ezekiel 37 verse 3, sabi, kanyang sinabi sa akin, anak ng tao, maaari bang mabuhay ang mga butong ito? At ako'y sumagot, O Panginoong Diyos, ikaw ang nakakaalam. Sabi ng Diyos, maaari bang mabuhay ang mga butong ito? Nakita nyo sa picture, yung mga tuyo na kalansay. Pag sinabing tuyong kalansay, napakatagal ng panahon na patay na yan. Di ba? Ngayon, maaari pa ba yang mabuhay? Sa atin, may nakita na kayong kalansay na naglalakad na nabuhay? Wala. Parang imposible na po yan sa atin. Di ba? Kaya nga sabi niya, ikaw O Panginoong Diyos, ikaw ang nakakaalam. Ano kayang ibig sabihin ng Diyos, no? Sa tanong na, maaari bang mabuhay ang mga butong ito? So sa salitang ito, may sinasabi ang Panginoon. Hindi siya literal na buto. No? Titingnan natin sa sunod na verse, sabi dito, Ezekiel 37 verse 11. Sabi, nang magkagay sinabi niya sa akin, anak ng tao, ang mga butong ito ay ang buong sambahayan ni Israel. Ano daw po yung mga buto? Sino yon? Ang buong sambahayan ni Israel. Maaari bang ibig sabihin ng Diyos, yung Israel parang mga buto na imposible nang mabuo bilang isang bansa kasi nagpakalat-kalat sila sa iba't ibang bansa. Pinagpapatay sila, halos maubos na sila. Kaya ang tanong, mabubuo pa ba sila bilang isang bansa? No? Maaari bang mabuhay ang mga butong ito? Nakalagay sa propesya. Ano po? Sabi dito sa isang verse, sabi, Ezekiel 37, sa verse 12 and 13, kaya't magsalita ka ng propesya at sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, aking bubuksan ang inyong mga libingan. Sinabi, magsalita ka ng propesya. Sabihin mo kung anong mangyayari sa future. Ano daw yun? Narito, aking bubuksan ang inyong mga libingan. Sinabi ng Diyos. Yun daw mangyayari sa future na propesya ay mabubuksan yung libingan. Anong ibig sabihin? Yung Israel, para nakalibing, imposible nang mabuhay. Pero sabi ng Panginoon, bubuksan. Makakawala sila dun sa imposibleng mabuhay na sitwasyon. Sabi, aking pasasampahin kayo mula sa inyong mga libingan o bayan ko,
at aking pauuwiin kayo sa lupain ng Israel. Inyong malalaman na ako ang Panginoon. Ano daw sabi? Aking pauuwiin kayo sa lupain ng Israel. So naka-prophecy, di ba? Ikinalat sila sa iba't ibang panig ng mundo. Wala na pong bansang Israel dun sa lupain nila. Pero ang sabi, pauuwiin. Ibig sabihin, makakabalik sila. Mabubuo sila bilang isang bansa. Ngayon, pag nabuo, ano daw mangyayari? Anong maiintindihan natin? Inyong malalaman na ako ang Panginoon kapag aking binuksan ang inyong mga libingan at aking pasasampahin kayo mula sa inyong mga libingan o bayan ko. Kapag yung Israel ay nabuo bilang isang bansa, nakauwi sila sa kanilang lupain, nagpapakita yan na mayroong Diyos. Ang Biblia ay totoo. Naintindihan niyo po? Naiintindihan niyo po ba? Okay po, no? So, focus lang. Kahit na wala kayo kahapon, pag nakinig kayong maigi, makakahabol kayo. Maintindihan niyo. Ano po? So, yung dahilan, bakit kaya bubuuin ng Diyos yung Israel? Pwede namang pabayaan niya na lang yun, di ba? Pero anong dahilan? Bakit i-recover niya yun? Yung Israel, sila po yung bayang pinili ng Diyos. Tawag dyan, saksi ni Jehovah. Sila yung Jehovah's Witness. No? Yung dahilan, bakit sila i-recover ni God? Para ipakita, no, ang Diyos ay buhay at ang pangalan ng Diyos ay banal. No? Dahil yung Israel, sila yung bayang pinili ng Diyos. Pero dahil sa kasalanan nila, nalapastangan yung pangalan ng Diyos. May mga nagsabi, wala nang Diyos, patay na ang Diyos. Kaya para ipakita na siya ay buhay, kikilos siya, bubuuin niya yung bansang Israel. Kapag nabuo, yan ay ebidensya na mayroong Diyos. Naintindihan niyo po? Kaya sabi sa Ezekiel, tingnan ninyo, 36:22, kaya't sabihin mo sa sambahayan ni Israel, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, hindi ito alang-alang sa inyo o sambahayan ni Israel, na malapit na akong kumilos. Sabi, malapit na akong kumilos. Bakit kikilos ang Diyos? Para sa Israel. Para saan? Sabi, kundi, alang-alang sa aking banal na pangalan na inyong nilapastangan sa mga bansa na inyong pinuntahan. Para saan daw? Alang-alang sa aking banal na pangalan na inyong nilapastangan sa mga bansa na inyong pinuntahan. Yung Israel, sila yung bayang pinili ng Diyos. Dahil sa kasalanan nila, ikinalat sila. Ngayon, kahit saang bansa sila pumunta, nalalapastangan yung pangalan ng Diyos. Halimbawa, di ba? Sa barangay ninyo, merong isang bata na 6 na taong gulang. Palakad-lakad, hindi naliligo. 5 buwan na. Siyempre, yung mga buhok niya, dikit-dikit na, napakadungis niya na. Anong iisipin ng tao dun sa bata? Sino ang masisisi sa nangyayari sa bata? Yung magulang. Pwede mong sabihin na ano yan? Patay na siguro ang magulang niyan. Baka ulila na siya. Kasi hindi na siya naliligo. Ang baho-baho na niya, wala nag-aasikaso. Siguro ulila na siya. Naintindihan niyo mo? Parang ganun yung nangyari sa Israel. Dahil sa kasalanan nila, nagpakalat-kalat sila. Pero ang nalapastangan yung pangalan ng Diyos. Naintindihan niyo po? Kasi sila yung bayang pinili ng Diyos. Pero isang araw, nakita niyo kunyari yung bata, biglang naligo. Biglang malinis na. Maring isipin niyo, ay, siguro buhay pa ang magulang niya, hindi pa patay. No, buhay pa, may magulang pa pala, may nag-aasikaso pa sa kanya eh. Naintindihan niyo? So yung Israel, kapag nanumbalik, na nauli, maring isipin ng mga tao, ay, mayroong Diyos. Hindi patay ang Diyos, buhay ang Diyos. Naintindihan niyo po? Kaya sabi ng Panginoon, malapit na akong kumilos, alang-alang sa aking banal na pangalan na inyong nilapastangan sa mga bansa na inyong pinuntahan. Yung prophecy po ng restoration nila ay nangyari, ito po yung dyaryo, nung May 40, 1948. No, state, sabi niyan, state of Israel is born. Ipinanganak yung bansang Israel. Kailan? May 14, 1948. Nagdeklara sila ng kalayaan. Naintindihan niyo? Nung araw na yan, natupad yung propesiya sa Biblia. Kasi noong unang panahon, pinagpapapatay yung mga Hudyo kahit saang bansa pumunta. Sa history nga, tayong Pilipinas, ang nag-iisang bansa sa Asia na tumulong sa kanila nung time na pinapatay yung mga Hudyo. No? Tingnan natin. Tingnan natin yung, sorry. Kung nandito yung video. Pag wala. Wala. So, wala akong video.
So, check ko po, no, kung nandito yung video tungkol po sa Israel, no? Okay, wala. Hindi ko makita. Sorry. So, tuloy natin, no? So, dito na lang tayo mag-focus. So, makikita nyo sa dyaryo, May 40, 1948, nagdeklara sila ng kalayaan. Ano po? So, and then, nandito yung kanilang unang punong ministro, yan, si Ben Gurion, no? Pinroclaim nila yung kanilang kalayaan noong 1948. Ibig sabihin, naging independent sila, nabuo sila bilang isang bansa. Yung kanilang bansa ay sinakop ng mga Palestine. Sa loob po ng 1,900 taon. Nung time na yun, nakatira doon mga Palestino. No? Pero, nung May 40, 1948, naging kanila ulit yung lupain na yun. Nakabalik po sa kanila. No? Kaya may kita natin, yung propesiya ay natupad nung araw na iyan. Naintindihan niyo po? Sabi, di ba, sabi nung, aking pauuwiin kayo sa inyong sariling lupain. No? Natupad po yung prophecy tungkol sa kanilang pananauli. Anong ibig sabihin yan? Simple lang. Ang Biblia ay totoo. Kahapon, nakita ninyo, yung lupain nila, ano nangyari sa lupa? Naging parang basurahan. Tama? Kasi ikinalat sila sa iba't ibang panig ng mundo, yung lupa nila halos wala nang nakatira. Ibig sabihin, tiwangwang na lupa. Pero, para ipakita na ang Diyos ay buhay, nakaprapesi. Yung lupa nila, marirestore. No? Sabi ng Biblia, mananauli. Ganito dati, tiwangwang na lupa. No? Pero ang sabi ng Biblia sa Ezekiel 36:34, tingnan ninyo. Ang lupain na naging sira ay mabubungkal sa halip na sira sa paningin ng lahat ng nagdaraan. Yung kanilang lupain ay sa mata ng tao, parang basurahan. Dahil sa kasalanan nila. Ano po? Pero ipinangako ng Diyos yung complete restoration ng kanilang lupain. No? Ang lupain na sira ay mabubungkal. Dati ganito, tiwangwang na lupa. Pero ganito na siya ngayon. No? Yung prophecy ay natupad. 1,000 taon na nakakalipas. No? Isa pa, sabi dito, ang lupain ito na naging sira ay naging gaya ng halamanan ng Eden. At ang sira, giba at wasak na mga bayan ay tinatahanan na ngayon at may pader. Gumawa po sila ng mga gusali. No? Yung lupain daw na sira, naging gaya ng halaman na ng Eden. Ibig sabihin, naging napakaganda yung tiwangwang na lupa. Yung sira, giba, wasak na bayan, tinatahanan na ngayon at may pader. Dati ganito, dahil sa kanilang pagsuway, pero para ipakita na ang Diyos ay buhay, tinatahanan na ngayon at may pader, eto na siya ngayon. Nakita niyo yung prophecy? Nangyayari. No? Ganito na siya. Ganyan na siya. No? Dati ganito, dahil sa kanilang pagsuway, parehas na lugar ito, ganito na siya ngayon. Diba? Napakaganda. Kaya pag-isipan ninyo. Yung Biblia ba talaga kathang-isip? No? Yung restoration of the land na propesya ay ano? Natupad o hindi? Yan po ay natupad. Naintindihan niyo po? Isa pa. No? Prophecy saan? Prophecy tungkol sa pananauli nila sa kanilang lupain. Kasi, ikinalat sila sa iba't ibang panig ng mundo. No? Pero nakalagay sa Biblia, makakabalik sila sa kanilang sariling bansa kahit saang bansa sila napadpad. Tingnan ninyo po yung prophecy. No? Isaiah 43 verse 5 and 6, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Aking dadalhin ang iyong lahi sa silangan at titipunin kita mula sa kanluran. Aking sasabihin sa hilaga, hayaan mo. Sa timog, huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na sa malayo nagmula. At ang aking mga anak na babae na mula sa mga dulo ng lupa. So binanggit yung silangan, kanluran, hilaga, timog. Ano yun? May mga Hudyo na napunta sa mga lugar na yun. Pero sabi, dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na sa malayo nagmula, at ang aking mga anak na babae mula sa mga dulo ng lupa. Ibig sabihin, kahit saang bansa sila pumunta, ibalik. Makakabalik po sila. No? Kahit saang bansa sila, napadpad. Tanong,
Paano sila makakabalik? Nakalagay din sa Biblia. No? Paano sila makakabalik? Bagamat ang layo mga bansa sila napadpad, papaano? No? Ito po yung prophecy sa kanilang pananauli. Sabi sa Isaiah 60 verse 8, sino ang mga ito na lumilipad na parang ulap at parang mga kalapati sa kanilang mga bintana? 2,600 taon yung prophecy ito na isulat. No? Nung time na yan, wala pa pong lumilipad na bagay. O tinatawag na flying object. Wala pa nung drone, wala pa nung eroplano. No? Maring ipinakita ng Diyos kay Propeta Isaiah habang isinusulat niya yan, yung mga Hudyo nagbalikan sa kanilang sariling bansa, sakay po ng eroplano. No? Sabi, sino ang mga ito na lumilipad? Wala pang lumilipad niya na object nun. Ibig sabihin, makakabalik sila sakay ng eroplano. Ang binanggit na salita, parang ulap, parang mga kalapati. Ang ginamit na ibon, kalapati, hindi iwak, hindi maya. Yung kalapati po, pag inalagaan mo yan sa bahay mo, meron niyang homing instinct. Pag inalagaan mo yan, pag pinakawalan mo sa malayo, babalik pa rin yan sa bahay mo. Nakakabalik siya. No? Maring sa ganung vision, ipinakita ng Diyos kay Isaiah na yung mga Hudyo bumabalik sa kanilang sariling bansa sakay ng eroplano. Pero hindi niya masabi yung salitang eroplano. Kasi nga, wala pang eroplano nung time na yun. Kaya ang ginamit, kalapati. Kanilang mga bintana. Kasi yung unang eroplano nung 1903 lang na imbento. Kaya ang ginamit na salita, kalapati. Naintindihan niyo po? Pero yung prophecy tungkol dito ay nangyari. Yung mga Yermiliju nung 1949, no? Sakay ng eroplano, nakabalik sa kanilang sariling bansa. Yung mga Egyptian Jews, noong 1950, sakay ng eroplano, nakabalik sa kanilang sariling bansa. No? Napakahalaga, maintindihan natin ito. Isa pa, yung tinatawag na Operation Solomon. Yung Operation Solomon na yan, ang dami mga Hudyo, no? Bumalik sa kanilang sariling bansa. Yung mga Ethiopian Jews, no? Kasama ito sa world record, no, na mas maraming bilang ng pasahero sa isang flight. Kasi tinanggal yung mga upuan ng eroplano. No? Yan, Operation Solomon. Ganyan itsura nila. Kahit maitim na sila, sila po ay mga Hudyo. Kasi tumira sila dun sa Ethiopia. Mainit ang panahon dun. Naging negro na rin sila doon. Pero isang malinaw, no? Nangyari yung propesiya na nakalagay sa Biblia. Tama po? Kasi sabi ng Biblia, tingnan ninyo. Ezekiel 36:24. Sapagkat aking kukunin kayo sa mga bansa. Kukunin. At titipunin ko kayo mula sa lahat ng lupain. Dadalhin ko kayo sa inyong sariling lupain. Napakalinaw. No? Napakalinaw nakalagay sa Biblia. Kahit saang bansa. Yung mga Hudyo na nandun sa Russia, pinagbabawalan sila makabalik. No? Pero po yung mga Hudyo, nakabalik, yung mga Russian Jews na tinatawag. No? Kahit na may pumipigil sa kanila, may ginawa ang Diyos na himala na nakabalik sila sa kanilang sariling bansa. No? Kaya yung prophecy, no? Sabi dito, yung prophecy, sa kanilang pagbalik, nangyari o hindi? Nangyari. Simple lang. Nangyari. Sabihin, yung Biblia ay totoo. Naintindihan niyo po? Hindi po ito katang-isip. Hindi po ito gawa-gawa lang. Sakay ng eroplano, bumalik sila sa kanilang sariling bansa. Tingnan natin yung Operation Solomon. The Jews of Ethiopia, so panoorin natin to. Call themselves Beta Israel, which means the house of Israel. Beta Israel was isolated for thousands of years from the rest of the Jewish world. In May 1991, the State of Israel launched Operation Solomon to rescue the 15,000 remaining Ethiopian Jews in Ethiopia during an incredible non-stop 36-hour period. There was a time when the Jews of Ethiopia were a mighty tribe that ruled the land. Living in their thatched huts, they ruled the mountain highlands around Lake Tana. They were a people who studied the Torah, who were strictly observant, and remembered when Jerusalem was mighty.
36 jumbo jets and transport planes, with all the seats removed to accommodate the maximum number of passengers, brought the last of the Beta Israel to their new home in Israel. Makikita nyo, di ba? Isa pa sa nakakamangha sa Israel, kahit na ikinalat sila sa buong mundo, nung nakabalik sila yung kanilang salita, yung kanilang kultura, ay nanatili sa kanila. Doon po hindi yun nabago. Kaya makita natin yung Biblia, nagpapatunay lang, yan po ay natupad, ang Biblia ay totoo. Sangayon po kayo dito? No? Isa pa na prophecy tungkol sa Israel. Ipinangako ko sa kanila ng Diyos yung kapangyarihan at kayamanan. Nakalagay sa Biblia. So, titingnan natin, totoo ba talaga ito? May kapangyarihan ba sila? May kayamanan ba sila? Dahil nakalagay ito sa Biblia? Deuteronomy chapter 8 verse 18 sabi, kundi aalalahanin mo ang Panginoon mong Diyos. Sabi diyan, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno, gaya nga sa araw na ito. Sinabi ng Biblia, siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Sinabi na pong una, advance, no? Na magkakaroon sila ng kapangyarihan at kayamanan. Yung mga Israelita, sila po ay mga prominente sa larangan ng negosyo, kultura, economics, media, iba't ibang industriya. Halos lahat ng larangan, yun po mga Hudyo, makapangyarihan. No? Kung titignan niyo sa picture, yung mga taong ito ay mga Hudyo. So, mga kilalang tao sila. Kagaya dito sa gumawa ng Meta o Facebook, yung tinatawag na youngest billionaire, isa po siyang Hudyo. Gumagawa ng mga pelikula. No? Yung eto patay na to, yung founder ng Apple, pero isa sang Hudyo. No? Kung titignan natin sa picture, si Bill Gates, Rockefeller, Henry Ford, yan po ay mga Hudyo. At etong makikita natin sa picture ay pag-aari ng mga Hudyo. Itinatag ng mga Hudyo. No? Ito pa makikita nyo sa screen na ito. Yan. So, napakayaman nila. No? Makapangyarihan, mayaman. And then may binabagit ang Biblia, kayamanan ng dagat. Sa Israel, may tinatawag na isang dagat po doon, no? Dead Sea ang pangalan. Doon sa Dead Sea, nakikita niyo yung lalaki, hindi siya lumulubog. Kahit hindi ka marunong lumangoy, kusa kang lulutang dyan kasi sobrang alat niyan. Yung dagat natin dito sa Pilipinas, doblehin mo ng 7 beses ganun kaalat yung tubig dyan sa Dead Sea. Dahil sobrang alat, walang isdang nabubuhay, pero lumulutang yung tao. No? Bakit ganun? Anong makukuha natin dyan? Sa Dead Sea, sa pag-aaral, napakaraming mineral. May dyaryo nga na nagsabi na yung mineral sa Dead Sea, doblehin mo ng 4 na beses yung yaman ng Amerika, yun yung mineral na makukuha mo dyan. May mga uranium, kung ano-ano pa mga sangkap na makukuha. Yung putik, ginagawang pampakinis sa balat. No? Napakayaman niya. Ano po? Sabi ng Biblia, tingnan niyo. Kung magkagayon ikaw ay makakita at maliliwanagan, at ang iyong puso ay manginginig sa tuwa at magagalak. Bakit kaya? Sapagkat ang kasaganaan ng dagat dadalhin sa iyo, ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Ipinangako ng Diyos sa kanila yung kasaganaan ng dagat. No? Gagaya ng Dead Sea. Napakaraming mineral sa pag-aaral ng mga scientists sa Dead Sea. Kumbaga tawag Dead Sea, pero hindi talaga siya patay na dagat. Napakaraming mineral, no? Sa dyaryo, tingnan ninyo. Yan yung sinasabi kanina na yung pagsama-samahin mo yung yaman ng Amerika, ng England at ng France, yun yung makukuha ang mineral sa Dead Sea. Kagaya po ng uranium, no?
na ginagamit sa nuclear. Ano po? So kaya may isip natin, nakalagay na ito sa Biblia. Nauna nang sinabi ng Biblia. So, pero yung Dead Sea na tuklasan, napakarami niyang mga mineral na makukuha. Kahit yung lupa natin, parang wala ng sustansya, may mga mineral dyan na makukuha para bumalik yung taba ng lupa. Ano po? And then isa pa sabi ng Biblia, kayamanan at kapangyarihan. No, sabi, gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasa ilalim. Kung iyong papakinggan ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito at iyong susundin at gagawin. Nakalagay sa Deuteronomy. Intindihin niyo po. Gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Pag ulo, nasusunod. Pag buntot, sunod-sunuran. Pag ulo, nagdedesisyon. Pag buntot, hindi yan makapagdesisyon. Sabi, ikaw ay magiging sa ibabaw lamang, hindi ka mapapasa ilalim. No? Paano mangyari ito? Nakalagay ito sa Biblia. Sa isip natin, yung ulo, Amerika. No? Pero sa Amerika, may mayayamang mga Hudyo na nandun. At yung mayayamang Hudyong ito, nilalapitan ng mga politiko. Tingnan natin, no? Sa picture, may kita nyo. May tinatawag na AIPAC. Ang meaning niyan, American-Israel Public Affairs Committee. No, kumbaga, yung grupo na ito ng mayayamang Hudyo, mga may impluwensyang Hudyo, kaya nilang pondohan yung mga politiko para manalo sa eleksyon. Kaya yung mga politiko tuwing eleksyon, pinupuntahan nila yan para humingi ng suporta. Sabihin, pinapakinggan po sila doon sa Amerika. Naintindihan niyo po? Halimbawa, si Obama, bago siya manalo bilang isang presidente, nandun siya, AIPAC. Nanalo siya. Tama po ba? Si Joe Biden, AIPAC, andun din siya. Nanalo rin siya. Si Donald Trump, nandun din po sa AIPAC. Nung humihiningin niya rin yung suporta ng AIPAC. No? Nanalo siya o hindi? Nanalo. 2 beses na po, nanalo siya. Kaya kung titignan natin, napaka-impluwensya po nila. No? Meron ba? Grupo ng Pilipino, pupuntahan mismo ng politiko doon? Hindi. Amerikano po, pinupuntahan nila yung mga Hudyo. No? Bakit? Napakayaman nila. Kaya nilang pondohan yung mga politiko. May impluwensya sila. Ibig sabihin, pinapakinggan sila. At yung mga politiko na yan, pag nandun, nagsasalita, ang dami nilang pinapangako. Pag binoto nyo ko ganito, ganyan, pinapangako sa mga Hudyo para makuha yung suporta ng mga Hudyo. Doon ipinapahayag ng mga politiko yung kanilang mga plataforma. Naintindihan nyo po? Sabi ng Biblia, tinan ninyo. Amos chapter 9, verse 14 and 15. At aking ibabalik ang kapalaran ng aking bayang Israel. Kasi dati parang wala ng kapalaran eh. No? Sabi, at kanilang muling itatayo ang mga wasak na bayan. At titirahan nila iyon. Sila'y magtatanim ng ubasan at iinom ng alak na iyon. Gagawa rin sila ng mga halamanan at kakain ng bunga ng mga iyon. Tinan niyo po sa kulay pulang verse last. At aking ilalagay sila sa kanilang lupain at hindi na sila palalayasin pa sa kanilang lupain na ibinigay ko sa kanila, sabi ng Panginoong Diyos. Mapapalayas pa daw sila? Hindi na. Di ba ngayon sinasakop sila? Nagegera sila? Pero hindi na sila mapapaalis. Sabi, aking ilalagay sila sa kanilang lupain, hindi na sila palalayasin pa sa kanilang lupain. Naintindihan niyo po? Kaya yun nakasulat sa Biblia 1,000 taon. Nauna nang isinulat. Pero nakikita natin sa panahon ngayon, meron silang kapangyarihan at kayamanan. Ibig sabihin, yung prophecy, yung nakasulat dito sa Biblia, ay nangyari. Patuloy na natutupad. Na nagpapatunay na mayroong Diyos. Hindi patay ang Diyos. At ito po ay totoo. Naintindihan niyo po? Kaya isang himala, no? Isang himala. Walang Israel, nawala. Halos mabura na sila, pero dahil nakasulat sa Biblia, nangyari. So anong ibig sabihin? Una, ang Biblia ay totoo. Naniniwala kayo dito o hindi? Mayroong Diyos. Ang Diyos ay buhay. Tama po ba? At ang pinakahuli,
nabubuhay tayo sa katapusan ng panahon. Yung mga nakasulat dito ay unti-unting natutupad. No? Bakit? Dahil malapit nang dumating ang Panginoon. No? Nagbigay ang Panginoong Hesus ng talinghaga. Tingnan ninyo. Sa Mateo chapter 24 verse 32 sabi, kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinghaga. Kapag malambot na ang mga sanga nito at umuusbong na ang mga dahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Pag-aralan daw po natin yung puno ng igos, sa English, fig tree. Pag sinabing pag-aralan yung puno ng igos, yung fig tree, sumisimbolo yan sa bansang Israel. Ibig sabihin, sa verse na ito, pag-aralan ninyo yung bansang Israel. Kapag malambot na ang sanga nito at umuusbong na ang mga dahon, ang ibig sabihin ng malambot na yung sanga at umuusbong na yung dahon, ibig sabihin kapag naging malaya at malakas ng bansa. Hindi pa ba sila nagiging malaya? Ha? Kailan sila naging malaya? May 40, 1948. Natupad na. Ngayon po, mahina po bang bansa ang Israel sa panahon natin ngayon? Hindi po, napakalakas. Ginegera sila, pero hindi sila mabura-bura, hindi sila mapaalis. Naintindihan niyo po, napakalakas nilang bansa sa panahon natin ngayon. Nung isang linggo lang, may pinasabog sila na airport, ano yun? Yung Sanaa Airport, alam niyo? Ina-atake sila ng mga Houthi, pero pinasabog nila sa Yemen yung airport. Wala nang lumilipad na aeroplano dun sa Yemen dahil dun sa ginawa ng napakalakas nila sa panahon natin yun. Anong ibig sabihin? Alam ninyong malapit na ang tag-araw. Sa Israel, yung tag-araw, panahon ng anihan. Ibig sabihin ng malapit ng tag-araw ay ang muling pagdating ng Panginoong Hesukristo. Yung Israel daw po, kapag naging malaya at malakas ng bansa, malapit nang dumating ang Panginoon. So yung Israel ay orasan. Ito po ay tala, orasan ng Diyos. Kaya kung sinasabi mong kilala mo ang Diyos, pero hindi mo alam yung kasaysayan nila, malaki yung nawawala sa iyo tungkol sa pagkakilala sa Diyos. Naintindihan niyo po? Pag pinag-aralan natin, malalaman natin kung nasa ang panahon na tayo ngayon. Kaya yung Israel napakahalaga. Mula Genesis hanggang Revelation, nakalagay po yung bansang Israel. No? Kaya paano natin malalaman yung Biblia ay totoo? No po? Yung sa pamamagitan ng prophecy na natupad. Yung restoration of Israel. Natupad o hindi? Natupad. No? Ibig sabihin, totoo ang Biblia. Sunod, pag-usapan natin yung tanda ng katapusan ng panahon. Minsan sinasabi ng iba, no? Malapit na ba talagang dumating ang Panginoon? Yung lolo nyo siguro, narinig nyo na sa lolo nyo. Malapit na dumating ang Panginoon. Ngayon matanda na kayo, hindi pa rin dumadating ang Panginoon. Marang iniisip nyo, darating ba talaga ang Panginoon? Tingnan natin sa Biblia, kung talagang darating siya, kailan? No? Kailan? Sabi sa Mateo chapter 24 verse 3, samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga ulibo, lumapit sa kanya ng sarilinan ang mga alagad na nagsasabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon? Tinanong si Jesus Christ ng kanyang mga alagad, Panginoong Yesus, ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon? Si Jesus Christ, hindi niya sinabi yung oras, yung petsa, walang ganun sa Biblia. Kaya kung may kumakalat na Facebook na magugulo na daw ang mundo, may petsa, mali po yun. Wala nakakaalam kung anong petsa, anong oras. Pero malalaman mo kapag malapit na. Kasi nagbigay ang Panginoong Hesus na mga tanda ng katapusan ng panahon. Iisa-isahin natin yung mga tanda, kayo mismo tumingin. Kung nangyayari ito, isa lang ibig sabihin, malapit na siyang dumating. At pag malapit na siyang dumating, may dapat kayong gawin. Kailangan handa ka. Kailangan sigurado kang ligtas ka. Kasi pag dumating siya, kahit alam mo yung information, malapit nang dumating, pero wala ka namang ginagawang paghahanda na maligtas ka, ay sinayang mo lang. Kaya nakalagay yung mga tanda para maghanda tayo. Naintindihan niyo po? So kaya unang tanda, magkakaroon ng mga bulaang Kristo. Pag palapit nang dumating ang Panginoong Hesus, maraming magpapakilala sila ang tagapagligtas. Sila ang Mesiyas, no?
Tingnan ninyo sa Mateo chapter 24 verse 5. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw nila ang marami. No? Wala ba kayo naririnig na nagsasabi, sila ang tagapagligtas, sila ang Kristo? Sa Pilipinas may nagsasabi pong ganyan. No? Na siya ang tagapagligtas, siya ang may-ari ng kaluluwa nyo. No? Pero ano yung purpose ng mga ito? Bakit sila nagpapakilala? Bakit maglalabasan yung mga Kristong ito? Anong trabaho nila? Sabi, at ililigaw nila ang marami. Ibig sabihin, peke. No? Magpapakilala, maniwala ka sa akin, ako ang tagapagligtas, papangukuhan kayo ng mga kayamanan ng mundo. Payayamanin ka ng Diyos. Pero anong huli? Para iligaw ka. Pinag-aralan natin kahapon. Yung gusto ng Panginoon, hindi material things, spiritual things. Yung gustong ibigay ng Panginoon. Pero, ang dami mga false Christ nagkalat sa buong mundo. Hindi ko na ilalagay yung false Christ ng Pilipinas. Pero may Korea, may Russia, Texas, Jesus of Texas, Jesus of Australia, Puerto Rican Jesus. Ito pong Jesus of Texas, may 19 na asawa. Ang dami niyang asawa. Kasi para makapag-akay siya, sabi niya, ibigay niyo sa akin ang inyong mga asawa, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sa mga lalaki, gusto niyo ganun, ibigay niyo yung asawa niyo. Kay David Koresh. No? Ito namang Jesus of Australia, dati siyang IT worker. Yung asawa niya daw, si Maria. Yung mga follower nila, dinala nila sa isang liblib na lugar. Bumuo sila doon ng community, nagtatanim sila, yun yung kinakain nila, sila-sila lang. Yan po ay sign ng pagiging kulto. No? Dapat maintindihan natin bakit naglalabasan yung mga bagay na ito. Dahil tanda yan, malapit na dumating ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga itong si David Koresh, nahuli po yan ng mga FBI. No? Na sinunog nila yung sarili nila. No? Kaya nga, pag nakita nyo yan, maniniwala agad kayo. Kunyari, may nakasalubong kayo, sabi, ako ang tagapagligtas. Minsan kasi sabi ng iba, pastor, ako po, basta tungkol sa Diyos, tinatanggap ko, pinapapasok ko agad sa bahay ko, basta tungkol sa Diyos. Pero wala naman sa Biblia. Basta lang sinabing siya si Jesus, tatanggapin mo na. Ang sabi ng Biblia, tingnan ninyo. Mateo chapter 24, verse 23. At kung may sino mang magsabi sa inyo, masdan ninyo, narito ang Kristo o nariyan siya, huwag ninyong paniwalaan. Huwag kang maniwala. Kasi maglalabasan talaga yung malaming Kristo. Kasi tandayan na malapit na dumating ang Panginoong Hesukristo, yung tunay na Jesus. Naintindihan niyo po? Kaya unang tanda ng pagdating ng Panginoon, false Christ. Maglalabasan yung mga bulaang Kristo. Pangalawang tanda, makakarinig kayo ng digmaan at mga bali-balita ng digmaan. Pag narinig nyo yung tungkol sa gera, mga nagigera, isa lang ibig sabihin yan, malapit nang dumating ang Panginoon. Tingnan ninyo sa Biblia. Mateo chapter 24 verse 6 sabi, at makakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga bali-balita ng mga digmaan. Nakalagay sa Biblia. Wala ba kayo nakaririnig na gera? Huh? So alam natin, yung Russia, nilusob yung Ukraine noong February 2022. Nagera sila. No? Kaya nagmahal yung presyo ng mga bilihin. No? And then, yung Israel, tsaka yung Hamas, ginera ng Israel yung Hamas. Kasi yung Hamas, pinagpapatay yung mga Hudyo dun sa party nila. Kaya, gumanti yung Israel. Naggera, halos nawasak yung buong Gaza. No? And then, yung naglaban ulit, Israel, tsaka yung Hezbollah. No? Nagigera din sila. At hindi lang yan. Nakaraan nga, sabi ko sa inyo, yung Israel, tsaka yung Houthis. Yung paliparan noon pong Yemen, pinasabog nung Israel. Kasi ginagamit yan ng mga Houthis. No? And then ano pa? Bukod dyan, ng mga kalaban, gera, US, Houthi war. No? And then yung pinaka-latest ngayon, ano nagigera naman? Yung Pakistan, tsaka yung India. So makikita nyo, ang daming digmaan ngayon sa panahon natin. Ngayon lang taong 2025, 2024, 2025, napakarami ng gera.
And then, wag na tayong lumayo. Dito lang sa malapit-lapit. Naririnig natin yung balita. China, gustong sakupin yung Taiwan. Kaya yung China, yung Taiwan, nagkakaroon sila ng military drill. Nagpa-practice na sila. Ano yung gagawin natin pag lumusob yung China? E na yung China naman, paano natin pasasabugin yung maliit na isla na yan? Kumaga nagkakaroon na sila ng mga practice. Bakit? Paghahanda po yan. Kasi nakalagay sa Biblia, anong mangyayari? Mateo 24 verse 7. Sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Naintindihan niyo po? Walang safe na lugar dito sa mundo. Maring isip ninyo, dito na lang ako sa mundo. Okay lang ako, safe dito sa bahay ko. Hindi po. Darating ang time, magigera. Walang safe na lugar. Saan ang safe? Doon sa kaharian ng Diyos. Kaya wag po tayong maging kampante na okay na yung buhay natin. Kahit walang Diyos, kailangan mo ng Diyos. At may inihanda ang Diyos na langit para sa atin. Naintindihan niyo po? False Christ, nangyayari. Digmaan, nangyayari. Ano pang tanda? Taggutom at mga lindol. No? Taggutom. Sabi sa Mateo chapter 24 verse 7, sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa, ang kaharian laban sa kaharian, magkakaroon ng taggutom. Yan, nakalagay sa Biblia. Bakit? Una, gera. Maglalaban ang bansa sa bansa. Pagkatapos ng gera, masisira yung mga taniman ng lupa, no? Masisira yung mga taniman dahil sa gera. Ano mangyayari pagkatapos ng gera? Matinding taggutom. Kaya yung gera, sanhi din po yan ng pagkagutom kasi nasisira yung bahay, nasisira yung ekonomiya ng isang bansa na nagigera, yung mga infrastructure ng bansa nasisira. Kaya yung pagkain, imposible na makabili pa sila ng pagkain. Kasi sira na yung mga infrastructure nila. Tama po ba? No? And then, ano pang sanhin ng taggutom? Yung matinding climate change, yung pagbabago ng klima. Sobrang init. So, dahil sobrang init, sa mga ibang bansa, wala na rin mapagtaniman ng mga pananim. Yung mga animals na mamatay. Etong picture na ito sa Gaza, pagkatapos ng gera, wala na silang makain. Hinahatiran na lang sila ng pagkain. And then, dun po sa Somalia, grabe din ang taggutom. Bakit? Sobrang kahirapan. Sanhi din po ng taggutom. No? Gera, yung mga conflict, yung matinding kalagayan ng panahon, abnormal na klima natin, yung sobrang kahirapan, yan ay sanhi ng taggutom at nangyayari yan sa panahon natin ngayon. Kahit nagiging advanced yung technology, kahit may mga drone na nag-i-spray ng mga halaman, kahit may mga robot na pumipitas ng mga puno, dumadoble yung bibig na kailangan kumain. Dumadami po yung populasyon natin. At dahil dyan, hindi pa rin sumasapat yung pagkain. Nasa 8 billion na yung tao. At parami ng parami yan. No? Ano pa mga tanda? Nangyari yan o hindi? Okay lang, may kinakain kayo lagi. Siguro dito sa atin, hindi pa masyadong ramdam nyo. Pero pag tingnan natin, pumapasok na tayo sa taggutom. Tumataas yung presyo ng bilihin. Yung sweldo mo, ilan na lang ang mabibili mo sa 1,000 ngayon? Naku po, may 1,000 ka dati, ang laki-laki niyan. Ngayon po, pag kumain ka dito sa Robinson, baka isang kain na lang. Di ba? Bakit? Tumataas yung mga bilihin natin. Ano po? Ano pa? Lindol. No? Nakalagay sa Biblia. Yan ay tanda na malapit nang dumating ang Panginoon. Babasahin ko. Sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng taggutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Lindol. Pagpasok ng 20th century, ang daming lindol. Tingnan nyo sa screen. Yan nangyari. Noong 2005, no, 200,000 na namatay East Asia. Noong 2008, 100,000 namatay sa China. Haiti, Nepal, Japan, yung nagkaroon po ng matinding tsunami dyan noong 2011. No? Sa Turkey, magnitude 7.0. Turkey and Syria, 50,000 namatay. So, ang daming namamatay. January 7, 2025. No? Sa Tibet region, sa China. Yan po ang nangyari. Napakalakas na paglindol. Nabitak yung lupa nila. Yan nyo po. May mga nadaganan na tao. No?
Magnitude 7.7 sa Myanmar noong March 28, ngayong taon. Siguro nabalitaan niyo po yan. Nawasak yung mga gusali nila. Ang daming namatay, no? Yung napakalaking gusali na ginagawa pa lang, tingnan natin kung nandito yung video. There was no alerts, there was no warning on the phones. It has taken everyone by surprise, and that is because there were no warnings. Everyone was in panic and confused. All of a sudden, I felt a swaying, and I said, what the heck? People were asking what's happening. Is this an earthquake? Is this really happening? Allahu Akbar. Allah. It is actually on a major. No? Anong tinuturo sa atin pag may lindol? Anong gagawin nyo? Ano yon? Duck, ganon, ano? Di ba? Cover, no? Tapos, tago ka yata sa ilalim ng lamesa, yun yung tinuturo. Pero yung lindol na binabanggit ng Biblia, hindi yun ang solusyon. Makasama ka sa rapture, maligtas ka. Ang tinuturo lang sa atin, simple lang pag lumindol, di ba? Yung cover, duck, tama ba? Parang may ikang pato, tapos tatago ka sa ilalim ng lamesa, sa isip mo, okay na, solusyon na yung lindol. Ganun lang gagawin ko pag may lindol. Pero sa Biblia, hindi po ganun. Hindi ganun kasimple. Kasi ang sabi ng Biblia ang lindol, tingnan ninyo. Luke 21, verse 11. Magkakaroon ng malalakas na lindol sa iba't ibang dako. Malalakas. No? Yung magnitude 7.7, yan po yung lindol na hindi ka makakatayo. Inuuga po niyan, hindi ka makakatayo, malulula ka. No? Kaya nakakatakot po yung mga bagay na nakalagay sa Biblia na nangyayari sa panahon natin. Kaya yung mga bagay nito ay naisulat ng advance, no? At nangyayari naman sa panahon natin para makapaghanda tayo. Hindi po para takutin tayo, kundi maghanda, no? Dahil malapit nang dumating ang Panginoon. Yung false Christ nangyayari, yung digmaan, no, nangyayari, taggutom nangyayari, ano pa? Marami mga sakit, mga salot sa panahon natin nangyayari, no? Yung epidemya, yung COVID-19 nangyari. Bakit? Magkakaroon, sabi sa Luke 21 verse 11, magkakaroon ng malalakas na lindol sa iba't ibang dako. Magkakaroon ng taggutom at mga salot. At magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at ng mga dakilang tanda mula sa langit. Magkakaroon mga salot. Pag sinabing salot, yan po yung mga epidemya, mga sakit. Ang dami ng sakit. SARS, no? Avian influenza, H1N1, MERS-CoV, ano pa? Ebola virus, foot and mouth disease, COVID-19, Mpox, bird flu, at marami pang iba. Kahit na nagagamot yung mga virus na yan, yung mga sakit na yan, nag-i-evolve sila. No? Nag-iiba na naman, nag-mutate siya. No? Nagamot ngayon, okay na. Pero darating, may lalabas na naman na bagong sakit. No? Kahit matagal na siya, minsan biglang mas lumalakas yung virus. Kahit na magamot, nalalabanan niya na yung mga gamot. No, may resistance niya dun sa mga gamot, yung mga virus na ito. No, kaya kahit magamot yung COVID-19, may lalabas na naman na panibagong mga sakit. Bakit? Para ipakita sa atin, malapit nang dumating ang Panginoong Hesus. Sa katawan ng tao, ang dami ng kanser naglalabasan. Lung cancer, di ba? Anong cancer meron kayo dito? Minsan, pagbibig ka ng sigarilyo,
Cancer sa ano yon? Baga o lalamunan? Pag bibili, hindi na sigarilyo yung sinasabi. Yun yung sa baga na cancer. Right, lahat po. Yung buong katawan ng tao, tinatamaan po, cancer. No? Kahit bata pa lang po, nagkaka-cancer na. O bakit? Walang pag-asa yung katawan natin lupa dito. Dito lang tayo nakapokus palagi. May espiritu tayo, no? Na dapat nating paglaanan, no? Ng oras at panahon, magkaroon tayo ng kaligtasan, no? Dahil sa mga kinakain natin, iba na, no? Yan ay tanda, malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesukristo, no? Ano pa? So yan mga nangyayari at may isa pa. Yung pag-ibig ng marami lalamig. Isa yan sa tanda ng katapusan ng panahon. Yung tao nagiging maibigin sa sarili. Nung habang papalapit ang Panginoon, nag-iiba yung puso ng tao. Tingnan niyo po sabi ng Biblia. 2 Timothy chapter 3 verse 1 and 2. No, sabi, ngunit unawain mo ito, na sa mga huling araw, pag sinabing huling araw, katapusan ng panahon yan, ay darating ang mga panahon ng kapighatian, ibig sabihin matinding hirap. Sapagkat ang tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, selfish. Maibigin sa salapi, mukhang pera. Mayayabang, pataasan, mahilig mambuli. Mga mapagmalaki, mapanlait, bully. Suwail sa mga magulang. Pagalitan mo ngayon po ang high school, gusto na maglayas. Akala, kaya niya na yung buhay niya. Dati po, yung mga bata naman, kami nung bata pa, pag pinagalitan, takot po eh. Ayoko, pagalitan ako. Pero ngayon, wala nang takot. No? Sabi, mga walang utang na loob, walang kabanalan. No? Dahil sa yung pag-ibig ng marami ay lumalamig, alam niyo po ang epekto sa panahon natin ngayon? Tumataas yung mga krimen. Napansin niyo? Sa yung panahon natin, kung saan tayo nabubuhay, ito yung panahon na naririnig nyo yung mga nangyayaring krimen sa TV, sobrang lala. Na hindi mo ma-imagine bakit nagagawa ng tao. Kumbaga yung moral ng standard ng tao, makasanlibutan na. No? Tingnan ninyo yung mga balita. No? Sabi, kumbaga, dahil sa ang pag-ibig ng marami may lalamig, yung mga tao maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, dumadami yung krimen. Ano nangyari sa krimen? Mga kakaibang balita. Tatay, pinatay sariling mga magulang. Di ba? Nakalagay doon. Suwail sa mga magulang. Magsasaka, patay, misis sugatan, matapos pagtatagain ng anak. Normal ba yan? 3 anyos na babae hinalay at pinatay umano ng kapatid na binatilyo. Buko vendor, patay, pinatay sa taga ng kanyang live-in partner. 88 anyos lalaki patay matapos pagsasaksakin ng sariling anak. Ano pa? Ama, pinatay ng anak dahil sa video okay. Alam niyo po dun sa amin sa Bulacan, may nangyaring kakilakilabot. I-share ko lang kasi yung kasamaan ng tao, grabe na. No? Doon po sa amin, yung kapitbahay lang po namin, doon sa may una-unahan namin, natutulog po yung tatay. Alam niyo po ang pumatay, anak. Ganito po kahabang kutsilyo sinaksak dito. Oh. Patay. Saglit lang po, and then ibinurol na agad. Sinong gumawa? Anak. Siguro yung anak, may aadik siguro po, hindi, wala siya sa katinuan. Nakita namin, taranta siya. Yun pala, sinaksak na yung tatay niya, puso po, tagus. Ganyan din sa nangyayaring balita. No, yung nangyayari po ngayon ng mga krimen ay sobrang lala. No, bakit? Yung tao magiging maibigin sa sarili. Pumapatay ang tao maibigin sa salapi. Dahil lang sa pera, pumapatay ang tao. No? Kaya sobrang dami ng krimen. Ibig sabihin, pasama ng pasama ang mundo habang papalapit ang pagdating ng Panginoon. No? Kaya hindi dapat tayo dito umasa. No? Umasa tayo sa Panginoon, asahan natin yung kaligtasan na nais ibigay sa atin ng Panginoon. Huwag niyong ubusin yung pangarap mo dito sa mundo. Mangangarap ako dito sa mundo. Magsikap ako mag-aral, bili ako ng bahay, lupa, sasakyan, buuin ko dito yung future ko. Hindi po ganun. Walang future dito. Pansamantala, pwede dito. Pero ang future natin dapat doon sa langit kasi masisira lahat ng nandito. Nakalagay sa Biblia.
Nung nakikita natin yung mga tanda, false Christ, digmaan, taggutom, mga sakit, pag-ibig ng marami ay lalamig. Ano pa? Yung mundo, malulumang gaya ng kasuotan. Kaya nga sabi ko, huwag kayong mag-invest dito lang sa mundo. Baka iniisip ninyo, may pera na ako sa bangko, secure na ako dito. Okay na ako. Hindi po. Yung mundo, hindi ito unlimited. Minsan mahilig tayo sa unlimited. Unli rice. Unli internet. Hinahanap mo lagi unlimited. Pero wala pong unlimited dito. Bakit? Yung mundo maluluma. May katapusan po dito. Ano sabi ng Biblia? Tingnan ninyo. Hebrews chapter 1 verse 11 and 12. Sila'y mapaparam, subalit ikaw ay mananatili. At silang lahat ay malulumang gaya ng kasuotan. Tinutukoy dyan yung mundo. Gaya ng isang balabal, sila'y iyong ilululon. At gaya ng damit sila'y mapapalitan. Ngunit ikaw ay ikaw pa rin. At ang iyong mga taon ay hindi magwawakas. So sabi sila'y malulumang gaya ng kasuotan. Yung damit. Pag naluma, bibili ka ng bago. Yung mundo, lumang-luma na. Kaya nga iba na yung kalidad ng lupa, puno na ng basura. Yung hangin, iba na rin yung kalidad, madumi na. Yung tubig, marumi na rin. At dahil sa mga pagbabagong ito, sa mundo, dahil dumadami rin ng tao, pag nagkaroon po ng mga kalamidad, sobrang lakas. No? Sa Pilipinas, pagpasok po ng January, nagkaroon po ng baha. No? Kasi 2.5 months, walang tigil ang ulan. Sa Bicol, ito po yung itsura. Sa Naga po yan, yung Naga Bus Terminal, inabot na po ng tubig. First time sa kasaysayan. Sa Batangas, ganito po ang nangyari. Sa Laurel, yung mga sasakyan na pinagpaguran ng tao, pagdating ng kalamidad, baliwala. Napansin nyo nung January po, pagpasok ng taon, di ba puro tayo ulan? Pero habang umuulan sa atin, January, sinusunog naman ibang bansa, nasusunog. Di ba yung sa nangyari sa Los Angeles, sa California, ano nangyari? Wildfires. Nasusunog. No? And then pagkatapos niyan, nasunog tong California na to, may sunod naman nasunog. Yung Hong Kong nasunog din noong January 12, 2025. Habang nasusunog yan, sumunod naman noong March 10 sa Zambales, sa atin, bansa. And then pagkatapos nito, may nasunog ulit na balita. Saan? Sa Japan. March 4. And then sinundan ulit yan naman ang Korea, hindi rin nagpahuli yung Korea. March 21. Nasunog din. Humahabol na naman po, last week lang ito, nasunog naman, April 30 hanggang May 1, nakaraan pa, humabol din yung Israel, nasunog din. At kahapon lang po, no? Nasunog, nakunan nga po sa satellite image, taas, ito po, etong dalawang sunog. Tatlo po yan, dalawa lang yung nakuha sa space. Pinicturan, ito po yung sunog. Saan yan? Doon po sa Minnesota, sa Amerika. No? Sa USA yan. May wildfire. May 13 hanggang ngayon po nasusunog. Pinagkakaguluhan po ito na maapula kasi napakalawak niyang sunog. Bakit? Yung pagbabagong klima, sobrang init sa balita. Napansin nyo? Ngayon lang to sa panahon natin. Dati, 32 degrees Celsius. Ngayon po, 40. Kikilabutan ka. 46. And then sinabi sa balita, heat index may reach up to 50 degrees Celsius. Ang kumukulong tubig, 100 degrees Celsius. Gitna ng kumukulong tubig, 50 degrees Celsius. No? 43 degrees Celsius. Sa Dagupan, sa Pangasinan, 46 degrees Celsius. Maladyerto. No? Ito naman, saan to? Sa Saudi Arabia. Sobrang init. Normal naman na mainit nun, di po ba? Pero alam nyo, yung disyertong yan, nag-yelo. Hindi kayo nagtataka. Disyerto, nag-yelo. No? May mga camel, tuwang-tuwa yung kamelyo. Tingnan natin, panoorin natin yung mga nangyayaring kakaiba sa paligid natin. No? Snow sa disyerto, malalakas na ulan at malawak na wildfire na pinalala ng malakas na hangin. Ilan lang yan sa pamapinsalang panahon sa iba't ibang bahagi ng mundo mula 2024 hanggang unang mga araw ng 2025 na sinasabing dulot ng climate change o nagbabagong klima. Nakatutok si Ian Cruz.
Pagkagat ng dilim, matingkad na pula ang bumabalot sa paligid sa Los Angeles, Amerika dahil sa dalawang malawak na wildfire na 3 gabi nang namiminsala. Halos 10,000 bahay at istruktura na ang nilamon ng naglalagablab na apoy. Ang nagpalala sa sitwasyon ang napakalakas na hangin na tinawag na Santa Ana winds. Sa videong ito, makikita kung gaano katindi ang hangin na lalong nagpapalaki sa mga apoy at nagdadala ng maliliit na baga sa ibang lugar na nagpapasimula ng panibagong mga sunog. Ang apoy, walang pinipili. Pati bahay ng mga celebrity tulad ng singer-actress na si Mandy Moore kasama sa mga natupok. Bagaman humina na sa ngayon, nagbabala ang mga opisyal doon sa inaasahang paglakas ulit ng hangin at pagpapatuloy ng red flag conditions. Ang mga kondisyong nagresulta sa itinuturing na pinakamapaminsalang wildfires sa kasaysayan ng Los Angeles. Sinasabing resulta ng climate change. Mahigit 2 dekada na raw nakakaranas ng pinakatuyot na kondisyon ang southwestern United States. Dahilan para mamatay ang halaman sa mga kabundukan at maging mas madaling masunog. Lumalayo yung moisture sa kanila, so nagiging dry. So since galing sila sa napakainit na temperatura during the summer months, pagdating nitong tinatawag na autumn dun sa mga mid-latitude countries na yon, so yung mga nangato yung mga dahon naman yung pagdating ng taglamig nila, yung mga ibang bahagi, ang kanyang epekto ay nagiging dry. Therefore, mas mga favorable siya dun sa mga tinatawag na mga wildfires. Kung sa California ay apoy, malakas na ulan naman ang naminsala sa Saudi Arabia kamakailan. Kita yan sa videong ito kung saan nilipad at binalibag pa ng malakas na hangin ng mga luggage container sa airport sa Jeddah noong January 6, kasama sa mga napuruhan ng masamang panahon ng Mecca na itinuturing ng mga Muslim na holiest city. Maraming nalubog sa baha. Bago niyan, nagka-snow sa unang pagkakataon sa disyerto sa Saudi Arabia. Matinding snow rin ang naranasan noong Nobyembre sa Seoul, South Korea na ayon sa mga otoridad doon ay ang heaviest on record. Pero kung heavy snow ang naranasan sa South Korea, sa Japan, November 7 na nang maobserbahan ang first snowfall sa Mount Fuji. Ayon sa Japan Meteorological Agency, ito ang pinakahuling snowfall sa loob ng 130 taon nilang obserbasyon. So may kita nyo, di ba? Sa balita, noong 2023, sabi, hottest year on record. Noong 2024, binalita ulit, hottest year on record, na bago na naman kasi at mas tumaas eh. Ngayon 2025, I'm sure, sasabihin na naman nila, 2025, highest year on record, hottest year on record, pinakamainit kasi nabibreak yung mga record ng mga nakaraan. Mas umiinit. Ngayon naman sa Koreano, ano sabi? Mas malamig. Di ba ma? Na kaysa record nila, ito na yung pinakamalamig. Observe nyo next year. Baka sabihin, yun na yung pinakamalamig naman. No, bakit? Abnormal na yung panahon natin. Dati yung Pag-asa, signal number 3 lang po tayo eh. Ngayon may signal number 4 na. Kasi nagbabago yung klima. So pag nakita natin yung mga bagay na ito, ano yung dapat nating isipin? No, hindi yan nakalagay dyan para takutin tayo. So kaya ipinapakita ng Panginoon, nagbigay siya ng mga tanda, hindi para takutin yung mga tao. Nagbigay siya ng tanda para maghanda. Sabi ng Biblia sa atin. Mateo 24 verse 44. Kaya maging handa rin naman kayo, sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Maging handa rin naman kayo. Bakit maghahanda? Kasi yung anak ng tao, si Jesus Christ, ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ibig sabihin ng oras na hindi inaasahan, baka mamaya, baka next week. Kaya nga mahalagang umattend ka para makapaganda. Kasi kung next week dumating siya, binaliwala mo yung Bible seminar natin, dumating ang Panginoon, ay ikaw ang may pananagutan. Binigyan ka na ng pagkakataon ng Panginoon. Pag nakita natin yung tanda, maghanda. Halimbawa, sinabi ng GMA 7 sa balita ng Pag-asa, sa Ortigas po ay signal number 5. Anong sasabihin nyo?
Tinatakot naman kami ng pag-asa. Ganun ba? Ano gagawin niyo sa mga bahay niyo? Nako, baka talian niyo na. Baka yung mga gulong sasakyan niyo, baklasin niyo, ilagay niyo sa sa bubong. Di ba? Bakit? Para maganda. Kasi signal number 5, baka ano rin. Nung baka gagawa ka ng paraan para mapagandaan yung paparating na kalamidad. Ganon din dito. Na hindi mo sasabihin, grabe naman si pag-asa, nananakot. Ganon din dito. Nakasulat yan sa Biblia, yung mga mangyayari at nangyayari para maghanda tayo. No po? Kaya yung restoration of Israel, nangyayari o hindi? Nangyayari. Yung mga tanda ng katapusan ng panahon, nangyayari o hindi? Nangyayari. Pag-usapan naman natin ngayon, Jesus' second coming. Darating ba talaga si Jesus? Tingnan natin sa Biblia. Unang Thessalonica chapter 4 verse 16. Bago ko po ito basahin, tatanungin ko muna kayo. Naniniwala po ba kayong totoo ang Biblia? Ilang percent? Ngayon, tingnan niyo po Kung naniniwala kayo, sabi ko sa inyo kahapon, kung ang Biblia ay totoo, kahit sa isip mo parang imposible, dahil nakasulat, yun ay mangyayari. Kasi totoo ito Tama po? Sabi sa unang Thessalonica chapter 4 verse 16, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit. Bababa. Sabi, may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trompeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Yung mga naunang namatay sa Panginoon, bubuhayin sila. Yung Panginoon bababa dyan sa langit, dyan sa itaas, sa ulap. Ano mangyayari? Sabi ng Biblia, pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. Sino yung sasalubungin na kukunin? Yan po yung mga ligtas. Pag dumating ang Panginoon sa ulap at ligtas ka, kukunin ka niya. Sabi, tayong nabubuhay na natitira, aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. At sa gayon, makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Siguro sa isip niyo, imposible paano? Wala naman akong pakpak. Nung panahon ng Noah's flood, sa isip nila Noe, saan manggagaling ang tubig? Pero may pananampalataya si Noe sa Diyos. Kahit hindi pa siya nakita ng ulan, naniwala siya, ginawa niya yung utos ng Diyos. Naghanda siya, ginawa niya yung daong. Nangaral siya. Ngayon, sa isip natin, parang imposible, paano ako kukunin pa itaas? Nakalagay sa Biblia, hindi ganitong itsura. Isang maluwalhating katawan, glorious body, nakalagay dyan. Kaya kahit parang imposible sa'yo, yan ang nakasulat, tayong nabubuhay na natitira, aagawin kasama nila sa mga ulap, kukunin. Rapture po yan, Para magkaroon kayo ng idea, hindi po ganitong itsura, Magkaroon tayo ng idea sa isip natin, baka ang Panginoon sa ulap, kukunin niya yung mga ligtas. Pero hindi sa ganitong itsura natin, Babaguhin tayo sa isang maluwalhating katawan. Ang bagal naman itong isa. Siguro, lagi siyang late. So, tandaan nyo. Pero mahalaga, nakasama siya, di po ba? Kaya kahit na late kayo, ngayon lang kayo nag-attend, mag-focus kayo, may pag-asa pa kayo. May makukuha tayong aral dyan. So ngayon, anong mangyayari kapag nag-rapture? Ito mahalaga. Anong mangyayari? Pag dumating ang Panginoon sa ulap, anong mangyayari? Ito po ang nakalagay sa Biblia. Mateo chapter 24, verse 40 and 41. Sabi, kaya may dalawang taong pupunta sa bukid, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. May dalawang babaeng magtatrabaho sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. So kunyari, itong dalawa, etong naka-green, alam niya na paano maligtas. Eto naka-blue, hindi niya alam. So, in-invite siya nung naka-green. Sabi nung naka-green kay naka-blue, kaibigan, sumama ka sa akin. Mag-attend tayo ng Bible seminar para malaman mo yung kaligtasan. Sabi nung naka-blue, next time na lang, busy ako. Saka na lang yan mga Bible study na yan. Nag-rapture agad. Naiwanan siya. Ganyan. Simple lang. Sabi, ang isa'y kukunin. Yung ligtas kukunin. Ang isa'y iiwan, yan yung hindi ligtas. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Ibig sabihin ng kukunin, ligtas. Pag iiwan, hindi ligtas. Tingnan niyo po, paulit-ulit binanggit sa Biblia.
Sabi sa Lucas chapter 17 verse 34 and 35, sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon ay may dalawa sa isang higaan. Siguro mag-asawa po yan. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. May dalawang magkasamang magtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at ang isa'y iiwan. Siguro magnanay yan, magkapatid. Pupunta sa bukid ang dalawang lalaki. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Ganito po yan. Magkasama sila, natutulog, nagtatrabaho, no? Pero biglang nag-rapture. Yung mga naiwan, gulat na gulat sila. Naluha, umiiyak sila, naluha sila. Bakit? Nalaki yung bibig nila. Bakit? Totoo. Totoo yung rapture. Sa ngayon, parang imposible sa isip mo. Pero yan ang nakalagay sa Biblia. Mangyayari po iyan. Sabi ng Biblia, ano ulit nangyari dito? Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Kukunin ang isa at ang isa'y iiwan. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Yan yung paulit-ulit na sinasabi ng Biblia. May kukunin at may maiiwan. Kaya kailangan, ang sa isip mo, kailangan ako makuha pa itaas. Hindi ako maiiwan. Kaya nga, yung buhay natin dito sa mundo, hindi lang puro simba ng simba. Hindi lang yung nag-a-attend ka sa church. Kailangan, nag-a-attend ka, pero sigurado mo na ligtas ka na. Kasi marami nagsisimba, present sila palagi. Pag tinanong mo, paano ka naligtas? Oo nga, no, paano kaya? Ano ba yung paraan para makapasok sa langit? Oo nga, hindi ako sinabihan, paano? Tingnan niyo yung picture. Ito po ay simbahan. Nagsimba sila, nag-attend sila. Pero kahit nagsisimba sila, hindi sila ligtas. Nag-rapture, naiwan sila. Yung mga kasamahan nila nawala. Pero sila, naiwan. Yan po yung nakakatakot na pwedeng mangyari sa sino man dito na hindi sigurado sa kaligtasan. Ano po? Napakahalaga nito. Tingnan natin to sa video. Jesus Christ is coming back for His church. Tinuturo ng pastor, si Jesucristo ay muling babalik para sa kanyang simbahan. Ang daming tao, ganyan po paglinggo, ang daming nagsisimba. Tingnan natin kung ano yung ipinapangaral niya. Basahin niyo sa screen. It says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or He might come next week, or He could even come. Nagsisi sila. Pero wala na po sila magagawa kasi naiwan na sila. Kaya hindi po ito biro. Hindi ito kathang isip. Ang Biblia ay nagsasabi sa atin ng malinaw na katotohanan. May rapture. Darating ang Panginoon. Hindi tayo nabubuhay para lang puro trabaho. Kailangan magtrabaho, kailangan kumita ng pera, pero hindi yan ang lahat. May dapat kang unahin, kaligtasan mo. Ano po? Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayong gabi, paano kung mag-rapture ngayon? Makakasama ka ba? O sagot mo, hindi ko po alam hindi ako sigurado. Abay, tapusin mo yung Bible seminar. Kasi dito ituturo paano ka maliligtas. Ngayon kung sabi mo, sigurado na po ako ano ang iyong katiyakan? Yung pinangahawakan mo ba na kaligtasan? Nasa Biblia ba talaga? Ayon ba yan sa Biblia? Kailangan i-check mo pa rin. Kailangan makinig ka pa rin ng maigi. Kasi kahit sa isip mo, ligtas ka, sa totoo lang, ang mahirap maligtas, yung taong nag-aakalang ligtas. Mahirap yun. Sa isip niya, ligtas na siya. Ang totoo, hindi naman ayon sa Biblia. Mali. Kaya, kahit sinasabi mong ligtas ka na, i-check mo yung sarili mo dito sa Biblia. Habang nagpapatuloy ng session. No? I-check mo yung sarili mo, ligtas na ba talaga ako? Anong ebidensyang pinanghahawakan ko? Kumbaga, kung pupunta ka sa Amerika, may mga requirements yun. Alam mo dapat, passport, visa, kung ano-ano pa. No? Pag tinanong ka, ano yung requirements? Meron ka ba? Alam mo yun, masasabi mo kung ano. No? Ganon din. Paano ka makakapasok sa langit?
dapat maipapaliwanag mo siya. No? Kung na-experience mo yung kaligtasan, maipapaliwanag mo yung kaligtasan. Pero kung sa isip mo, hindi ko alam, ay may butas ang iyong pananampalataya. Suriin natin. Mag-check po tayo. Ano po? So, yung Panginoon darating. May tinatawag na resurrection, pagkabuhay na muli. Pag dumating ang Panginoon, yung ating katawan, babaguhin sa isang maluwalhating katawan. Maintindihan natin ito sa paligid. Ipinakita ng Diyos yung mga halimbawa, kagaya nito. Caterpillar. Para sa caterpillar, yung dahon, napakasarap na pagkain. Pero sa ayaw at sa gusto niya, magiging siyang ganap na paru-paro. Hindi siya habang buhay na caterpillar. Tama po, may pagbabago? No? Yung itlog, pagdating ng 21 days, sa ayaw at sa gusto niya, magiging ganap na sisiw. May pagbabago. Naintindihan niyo po? Ganon din sa atin. Yung katawan natin, hindi pa ito ang lahat. Pag dumating ang Panginoon, babaguhin ka sa isang maluwalhating katawan. Kaya dapat, maunawaan mo yung dakilang kaligtasan na nais sabihin sa atin, ituro ng Biblia sa atin. No? Kaya, restoration of Israel, nangyari o hindi? Nangyari. Tanda ng katapusan ng panahon, nangyayari o hindi? Nangyayari. Muling pagdating ni Jesus, nangyari na? Hindi pa. Pero, malapit na. Bakit malapit na? Kasi nakikita natin yung mga tanda. Tama po? Nakita natin, lindol, gera, tagutom. Ay, nangyayari po yung signs. Dahil nangyayari yung signs, ibig sabihin, kahit anumang oras, kahit mamaya, pwede nang dumating ang Panginoong Hesukristo. Kaya dapat makapaghanda ka bago ito mangyari. Dahil yung mga tanda, nangyayari na. Pinauna nang sinabi ng Panginoon yung mga tanda para maghanda tayo. Kaya kung titignan natin yung kasaysayan, no, ng tao na nakalagay sa Biblia, tingnan ninyo, mula eternity patungo sa eternity. Mula kay Adan, si Adan yung unang tao, hanggang kay Abraham, ang tawag, age of conscience. Wala pa dyan yung 10 utos. Nabubuhay ang tao ayon sa konsensya. Adan hanggang kay Abraham. Nagkaroon po ng tinatawag na water judgment nung panahon ni Noe. No? Mula naman kay Abraham hanggang sa kamatayan ni Jesus Christ doon sa krus, nung dumating si Jesus Christ sa krus, namatay siya, age of the elect or law. No, nabubuhay ang tao sa law. Ibinigay yung 10 utos doon sa mga Israelita. Pero yung mga Israelita, nakita natin, tinanggihan nila si Jesus Christ. No? Nung time na yan, kaya ipinako si Jesus Christ sa krus, namatay ang Panginoon. And then, yung panahon naman nito, mula na namatay siya sa krus, hanggang sa rapture, age of Gentiles or grace. Yung panahon natin para maligtas hanggang sa rapture. Kunyari, hindi ka naligtas, binaliwala mo. Pag nag-rapture, wala ka ng chance. Anong mangyayari sa'yo? Daranas ka ng tinatawag na 7 years tribulation. Yan po yung tinatawag na matinding kapighatian. 7 taong kapighatian. Yung paghihirap na hindi pa nararanasan ng tao sa buong kasaysayan. Matinding paghihirap. And then sa huling bahaging yan, magkakaroon ng huling digmaan. Tawag dyan, fire judgment. So saan tayo papunta? Fire judgment. Mawawasak yung mundo. Nandito tayo ngayon. No? Namatay si Jesus Christ sa krus 2,000 years ago. Nandito tayo, napakalapit natin sa rapture. Then magkakaroon ng millennial kingdom. So mahirap pa yung intindihin. Dito tayo para mas maintindihan natin sa panahon natin. Jesus' first coming, nangyari na o hindi? Nangyari na. Namatay si Jesus Christ sa krus 2,000 years ago. And sabi ng Panginoon, siya'y muling darating. Ano po? May mga signs na muling darating ang Panginoon. Nakita natin yung Israel, ikinalat sila sa buong mundo, pinagpapatay. Pero, ngayon, naging malakas na bansa. Napanauli na sila bilang isang bansa. And then ano pa mga tanda? Yun po mga taggutom, lindol, gera. Nakikita natin sa panahon natin ngayon, yung signs. Darating ang time, anumang oras, darating ang Panginoon sa papawirin. Ang tawag dyan, rapture. No? Kukunin
yung mga ligtas. Tingnan niyo po yung kulay pula, yan yung rapture. Yung purple na ito, panahon natin. Ibig sabihin, dikit na dikit tayo sa rapture. Bakit? Kahit mamaya, mag-rapture na. O kaya bukas, pwede mag-rapture. No? Ngayon, pag naiwan ako sa rapture, Pastor, ano mangyayari? 7 years tribulation. Ano yung 7 years tribulation? Nahati po yan sa dalawa. Yung unang 3.5, magkakaroon ng tinatawag, ma-rebuild yung temple sa Israel. Magkakaroon ng tinatawag na false peace at one world government. Yung false peace, ang tawag, huwad na kapayapaan dito sa mundo. Parang magiging payapa yung mundo sa loob ng 3.5. Isa na lang ang mamumuno, one world government. Ibig sabihin, wala nang mga presidente dyan. Aalisin na yan. Isa na lang mamumuno sa buong mundo. Bakit? Nandyan po si Antichrist. No? Uupo si Antichrist. Sa unang 3.5, pagkatapos ng ikalawang 3.5, 666, tinatawag, Great Tribulation. Yung mga hindi nakasama sa rapture, tatataka ng tanda ng demonyo. 666. Susunod ka dyan. No? Paglilingkuran mo si Antichrist. Pero may tinatawag na Great Tribulation, matinding paghihirap na hindi pa nararanasan ng tao sa buong kasaysayan. Para makaiwas ka sa 7 years tribulation, dapat makasama ka sa rapture. Para makasama sa rapture, kailangan malaman mo yung kaligtasang nakalagay sa Biblia. Pag binaliwala mo yung kaligtasan ng Biblia, siguradong maiiwan ka. Malalaman mo ito ng aktual, yung 7 years tribulation. Sa huling bahagi ng 7 years, Armageddon. Yan yung tawag dyan, huling digmaan. Nuclear war yan. And then Jesus' second coming on the earth, millennial kingdom. So dito tayo mag-focus sa 7 years tribulation. No, pag naiwan ka, mararanasan mo to. Para wag mo tong maranasan, simple lang, maligtas ka. Kasi yung ligtas, hindi na po yan mararanasan kasi kukunin na bago pa dumating yung 7 years tribulation. No? Kaya pag-isipan natin ito, no? Israel, restoration, nangyari. Signs of last day, nangyari. Muling pagdating ng Panginoon, yan ay malapit na. Pero sinasabi, pag nag-rapture, lalabas si Antichrist. No? Si Antichrist. Iko-control niya yung mundo. Paano niya iko-control yung mundo? Sabi ng Biblia sa Apokalipsis, ang mga tao'y sumamba sa dragon. Alam niyo pong ibig sabihin ng dragon? Si Satanas. Yun daw mga tao sumamba sa dragon. Ibig sabihin, sumamba yung tao kay Satanas sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapangyarihan sa halimaw at sinamba nila ang halimaw. Sino naman yung halimaw? Isang maimpluwensyang tao na gagamitin ng demonyo. Hindi natin alam kung sino siya, pero yun yung gagamit ang demonyo ng isang makapangyarihang tao, no? Sabi, sinamba nila ang halimaw. And then, na sinasabi, sino ang katulad ng halimaw at sinong makakalaban dito? Ang halimaw ay binigyan ng isang bibig na nagsasalita ng mga palalong bagay at mga kalapastanganan. Kung ano-ano mga kalapastanganan. At pinahintulutang siyang gumamit ng kapangyarihan sa loob ng 42 buwan, 3.5 taon. No? Nandyan po yan, magsasalita ng mga kalapastanganan. And then, sabi ng Biblia, kanyang ginagamit ang buong kapangyarihan ng unang halimaw na nasa kanyang paningin at pinasasamba niya ang lupa at ang mga naninirahan dito. Pag naiwan ka sa rapture, sasambahin mo yan. Halimaw na yan. No? Sabi, sa unang halimaw na ang sugat ay ikinamatay, ay gumaling na. Sabi, ito'y gumagawa ng mga dakilang tanda, pati na ang pagpapababa ng apoy sa lupa mula sa langit sa paningin ng mga tao. Sinong kayang magpababa ng apoy? Galing sa langit, no? Bababa sa lupa, sa mata mo, makikita mo. No? Si Antichrist, kaya niya rin gawin yun. No? Imagine mo, pag naiwan ka, susundin mo siya. No choice ka na eh. Anong gagawin sa'yo ni Antichrist? Ito ang gagawin. Ang lahat, ang hamak, at ang dakila, ang mga malaya, at ang mga alipin, ay pinalagyan ito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Sa kanang kamay. May mga taong nabubuhay na walang kamay putol. Wala silang ligtas kasi sa noo nila ilalagay. Eksakto po yung Biblia. Hamak, no? Dakila, malaya, alipin, lahat ng maiiwan, lalagyan.
Ngayon, para saan yung tanda? Bakit lalagyan ng tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo? Anong dahilan, anong layunin nito? Tingnan niyo sa sunod na verse. Upang walang sino mang makabili o makapagbili, maliban ang may tanda. So, konektado sa pagninegosyo. Kapag wala ka nung tanda, hindi ka makakabili. Hindi ka pwedeng makabili o makapagbili. No? Sabi, sa makatuwid ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng pangalan nito, kailangan dito ang karunungan. Ang may pangunawa ay bilangin ang bilang ng halimaw sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang nito ay 666. Hindi ka daw pwedeng makabili o makapagbili kung wala ka nung numero na 666. Lalagyan ka niyan sa iyong kanang kamay at sa noo. Sa pamamagitan niyan, madali nang makukontrol ni Antichrist ang mga tao dito sa mundo. Ano yung 666? Meron ba niyan? No? Yung barcode natin, pinapagana ng 666. Yung mga linyang yan, may mga numero. Kung titignan nyo sa dalawang gilid at sa gitna na kulay itim na sobra, ang ibig sabihin yan, 666. Yung barcode gumagana gamit po yung 666. Ano ang purpose ng barcode? Bakit meron yan yung mga produkto? Pag bumili tayo ng, kunyari, gawang Pilipinas. Yung barcode na nagsisimula sa 480, ang ibig sabihin yan, gawa sa Pilipinas. Yan sa Baygon, Nestle, gawang Pilipinas, kaya yung mga barcode nila, 480. Yung simula. Pero yung gilid na yun, may kita nyo, may sobra, gitna at dulo, yan yung 666, ibig sabihin 666. Pinapagana ng 666, yung barcode natin. Anong purpose ng barcode? Pag bumili ka kunyari ng Coke, no? May barcode. I-scan niya ng computer. Tit! Babasahin ng computer yung impormasyon ng produkto. Malalaman mo kung saang bansa ginawa yung produkto. Kung ano man yung impormasyon ng produkto, malalaman mo sa pamamagitan ng barcode. Wala nang ibang tsetche-buretche. Basta may barcode, tit! Lalabas na doon yung information ng produkto. Naintindihan niyo po ba? Ngayon, pag meron ka na nito, lahat ng information mo nandun na. Madali ka nang makukontrol. Hindi mo na kailangan magdala ng ID. Ando na. Bangko. Ando na. Naintindihan niyo mo? Pero paghahanda pa lang ito, masasabi natin, nakahanda na, ginagamit na natin. Pero wala pa sa iyong kanang kamay at sa noo. Tama po ba? Wala pa. Pero may ginagamit na microchip na sinasabi kasing laki ng butil ng bigas, inilalagay sa kamay ng tao. Tingnan niyo po ito. May nakalagay na antena. Imaginein mo kung meron niyang GPS system, kahit saan ka pumunta, malalaman kung nasaan ka. Gumagamit kayo ng GPS. Di ba? Kung nasaan ka, malalaman mo kung nasaan ka, gamit yung GPS. Imaginein mo, kung meron niya nun, kahit saan ka pumunta, hindi ka makakatakas. No? Kaya madali kay Antichrist malalaman lahat ng impormasyon. Kaya yung mga internet, paghahanda pa lang yan. Madali na ngayon maghanap ng tao kasi pag may account ka lang sa Facebook, i-search mo yung pangalan, lalabas ka na agad eh. Kayo po, yung mga mata ninyo, nung kumuha ka ng national ID, inis-scan na yung mata mo, may record ka na sa gobyerno. Tama po ba? So yun, pwede na yun magamit para hanapin ka. Madali nang matrace. Pag kukuha ka ng mga lisensya, lahat ng kamay. Ako po dati isa lang eh. Ngayon lahat na ng daliri, ginagano na eh. Ibinigay mo na lahat ng information mo sa gobyerno. No? Ano pa kaya sa Antichrist? Lahat ng impormasyon mo. No, nasa kanya, madali nang makukontrol yung mga tao. Malalaman yung kilos mo. Saan ka pumupunta? Pag may Lazada ka, Shopee ka, anong binibili mo? Di ba malalaman doon, naka-record lahat sa account mo? Sa bangko, pag nag-online banking ka, alam mo kailan ka deposit, winidraw mo, naka-record lahat. Lahat ng information natin, madali na pong hanapin, kung hahanapin. Ano po? Paghahanda pa lang yan. Darating ang time, kikilos si Antichrist. Pag naiwan ka sa rapture, anong mangyayari pag nagpalagay ka ng tanda ng demonyo? Ito po ang mangyayari. Revelation chapter 14 verse 11. At ang usok ng hirap nila ay papailan lang magpakailanman. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga sumamba sa halimaw at sa larawan nito. At sino mang tumanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Yun daw pong sino mang tumanggap ng tanda,
Merong usok, hirap, papailan lang magpakailanman. Yan yung impyerno. Pupunta ka sa impyerno. No? Pero baka sabihin mo, Pastor, hindi ako magpapalagay ng tanda. Wala ka pong magagawa, naiwan ka na eh. Wala kang choice dyan. Lalagyan at lalagyan ka po. Hindi pwedeng sabi mo, hindi ka magpapalagay. May iwan ka sa rapture. Kaya para wag mong maranasan ito, isa lang solusyon. Nakasama ka sa rapture. Pag nakasama ka sa rapture, makakasama mo na yung Panginoon magpakailanman. Wala nang problema. Pero kung bali-walain mo yung pagkakataong ibinibigay ng Diyos, nakalagay sa Biblia, nakahanda na yung mangyayari sa future. Israel, restoration, nangyari. Signs of last day, nangyari. Jesus' second coming, malapit nang mangyari, pwedeng mamaya at bukas. Antichrist, 666, nakahanda na po iyan. No? Armageddon, ano yan? Yung huling digmaan, nakahanda na rin. Bakit? Nakalagay sa Biblia kung saan mangyayari. Sabi sa Revelation 16 verse 16, at sila'y tinipon nila sa lugar na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. Ano yung Armageddon? No? Yan yung lugar saan mangyayari yung huling digmaan. Sa lugar na yan, eto yan, meron pong plaka o plate. Ito yung nakasulat, Megiddo. No? Megiddo. Yan yung Armageddon. Sa Greek, Megiddo. No? Sabi, nakasulat dito sa plaka, tingnan niyo, Armageddon. Yung final na digmaan, mangyayari po sa katapusan ng panahon. Nakasulat na. Pag pumunta ka sa lugar na yan. Isabihin nyo, mangyayari sa future, nakasulat na. Maging sa Biblia, nakalagay na. Tapos na yung kasaysayan ng tao sa Biblia. No? Paano masisira yung mundo? Paano mawawasak? Ano yung Armageddon na yan? No? Ano yung sinasabing paghuhukom sa apoy? No? Tingnan niyo sa Apocalypse chapter 9 verse 18. Sa pamamagitan ng tatlong salot na ito, ay pinatay ang ikatlong bahagi ng mga tao sa pamamagitan ng apoy at ng usok at ng asupre na lumalabas sa kanilang mga bibig. So yun daw pong ikatlong bahagi ng mga tao mamamatay. Anong gamit? Apoy, usok at asupre. So paano tayo ito mangyayari? Nung time na isinusulat yan, no po, ang hirap intindihin yan. Apoy, usok, asupre. Kasi pag pumapatay ng tao, noong unang panahon, pana kailangan mo eh. No? Sibat. Pero apoy, usok, at asupre, pag sumabog po yung bomba, kagaya na nakita nyo sa picture, may kasama yan na apoy, may kasama yan na usok, may kasama yan na asupre. No? Yan po ang mangyayari sa katapusan ng panahon. Nuclear war. Huling digmaan. No? Ang daming mamamatay na tao. Alam niyo yung simulation, napanood niyo sa internet, yung simulation. Pag pinasabog ng nuclear weapon yung Quezon City Circle, kasama ang mabubura sa mapa, Ortigas, Laguna, Cavite, yung diameter, yung bilog. No? Pag hinulugan yung Quezon City Circle ng nuclear weapon, yung diameter, yung bilog nung mawawala sa mapa, mabubura, mamamatay, mula doon hanggang Cavite, Laguna. And then, papunta dun sa north, Bulacan. Kasama dun sa bilog ng diameter. Hindi po yan biro. Kaya nga kung manonood kayo ng mga balita, kay Trump, si Presidente ng Amerika, ano sinasabi niya? Hindi basta-basta pwedeng sabihin yung pagbibiro ang nuclear weapon. Kasi hindi naiintindihan ng tao kung paano sumabog yung nuclear weapon. Nakakatakot po yan. Yung unang 2 kilometro, malulusaw lahat yun. Sobrang init po na nagmumula doon sa nuclear weapon. No? So, tingnan natin ito.
So may kita nyo dito, ano po, nakalagay sa Biblia, anong klase mamamatay ang tao? Sa nuclear weapon, may intindihan nyo, no? Tignan natin dito sa Bible verse, no? Sabi dito sa Zacarias chapter 14 verse 12, tingnan nyo po. Ito ang magiging salot na ibibigay ng Panginoon sa lahat ng mga bayan na nakipagdigma laban sa Jerusalem. Tingnan nyo po yung kulay pula. Ang kanilang laman ay mabubulok habang sila'y nakatayo pa sa kanilang mga paa. Ang kanilang mga matay mabubulok sa kinilalagyan ng mga ito. Ang kanilang mga dila ay mabubulok sa kanilang mga bibig. Ang hirap intindihin niya nung sinusulat yung Zacarias. Kasi nga, sabi ko nga, para pumatay ng tao noong unang panahon, kailangan mo pana, sibat. Pero ito, nakatayo ka lang, mabubulok na yung laman mo. Yung mata mo, mabubulok, no? And then yung dila, mabubulok. Anong ibig sabihin? Tingnan niyo yung tao sa picture. Tinamaan po siya ng radiation. Yung radiation, pag tinamaan ka niyan, malulusaw yung laman mo. No? Kaya nga, sabi, mata, mabubulok yung mga Hapon. Pag pinanood niyo yung dokumentaryo sa Japan, nung sumabog yung, ang tawag doon? Yung bomba doon sa Hiroshima at saka sa Nagasaki. Ano nangyari sa mga Hapon? Yung eyeball nila nalalaglag sa lupa ng kusa. No? Kaya tatanungin ko kayo ngayon, naniniwala kayong totoo ang Biblia o hindi? Ngayon, tingnan nyo ang nakasulat sa Biblia. Ano po? 2 Pedro chapter 3 verse 10. Sabi, ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw. Bakit? Magnanakaw ang Helento. Yung pagdating daw ng Panginoon, gaya ng magnanakaw. Ibig sabihin, darating siya sa oras na hindi mo inaasahan. Yung magnanakaw po, hindi siya magsasabi sa iyo, mamaya, nanakawan kita mamayang gabi. Di maghahanda ka. Sabi, yung pagdating ng Panginoon, gaya ng magnanakaw, yung magnanakaw, umaatake yan sa oras na hindi mo alam, bigla. Ngayon sabi, at ang kalangitan ay maglalaho, kasabay ng malakas na ingay. At ang mga sangkap ay matutupok sa apoy. Tingnan niyo po At ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Anong meron sa lupa? Mga building, mga sasakyan, mga tao. Ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Lahat na nakikita nyo dito sa lupa, darating ang panahon, susunugin niya ng Panginoon. Sa ngayon, ito ang itsura ng mundo. Maganda pa, kulay green, blue. Pero sa katapusan ng panahon, sabi ng Biblia, ang lupa at mga gawang naroon masusunog. Mauubos yan. No? Yan ang nakalagay sa Biblia. Pero yung isip natin, wala pa dito minsan eh. Ang isip natin, paano kita ng pera? Paano ko may susurvive yung pang-araw-araw ko? Yun yung nasa isip ng tao. Pero sa oras na dumating yung paghuhukom ng Diyos, tinan niyo po ang sabi ng Biblia. Ezekiel 7 verse 19. Kanilang ihahagis ang kanilang pilak sa mga langsangan. Ang kanilang ginto ay magiging parang isang maruming bagay. Ang kanilang pilak at ginto ay hindi makapagliligtas sa kanila sa araw ng puot ng Panginoon. Yun daw pong pilak, ginto, nagpapatayan ang tao sa panahon natin ngayon dahil dyan. Pero pag dumating ang Panginoon sa paghuhukom ng Diyos, yung pilak, ginto, hindi makapagliligtas sa araw ng puot ng Panginoon. Wala yang magagawa sa oras na pagdating ng Panginoon. Inuubos natin yung oras para sa mga material na bagay. Pero pag dumating na ang Panginoon next week, magiging walang silbi ang ginto. Yan ang nakalagay sa Biblia. Ano po? Ngayon, puro kasiyahan ng tao. Mag-video okay tayo, magkantahan tayo, lalo ng mga Pilipino, di ba, mahilig sa kantahan? Pero pag dumating ang Panginoon na hindi kaligtas, sabi ng Biblia, tinan ninyo, Amos chapter 8 verse 10, at aking papalitan ng pagtangis ang inyong mga kapistahan, at lahat ng inyong mga awit ay magiging panaghoy, pagdaing. Ako'y maglalagay ng damit sako sa lahat ng balakang at pagkakalbo sa bawat ulo. Pagkakalbo, gugupitan lahat ng tao? Hindi. Pag sinabing pagkakalbo sa bawat ulo, pag sumabog po yung nuclear weapon, may radiation. Pag tinamaan ka nun, makakalbo ka, gaya na nakikita nyo sa picture. Yung taong ito, na-expose siya sa radiation. No? Nung ikalawang digmaang pandaigdig, tignan niyo yung mata niya, nabulok sa kinalalagyan ito. No? Yung nakalbo, yung kanyang ulo. Kaya kung titignan natin, imagine, sumabog yung nuclear weapon, lahat tayo, tinamaan ako po. Yung mga itsura natin, kakaiba na lahat.
No? Kaya anong dapat nating gawin? Yun ang tanong. Kung may paparating na panganib, anong dapat nating gawin? Simple lang. Sabi ng Biblia sa atin, kaya maging handa rin naman kayo. Sapagkat ang anak ng tao darating sa oras na hindi ninyo inaasahan, maghanda. Paano maghahanda? Tapusin mo yung Bible seminar. Huwag mo na munang sabihin, next time na lang, pastor, may trabaho po ako, may pasok kami. I-cancel mo muna. Kasi pag dumating ang Panginoon next week, naiwan ka, nasa iyo po ang problema. Kasi binaliwala mo yung panawagan ng Panginoon sa iyo. Kayo po mismo ang magsabi, restoration of Israel, nangyari o hindi? Nangyari. Signs of last day, katapusan ng panahon, nangyayari o hindi? Nangyari. Jesus' second coming, mangyayari. 666, ginagamit na natin o hindi? Ginagamit po barcode system, no? Nakahanda na yan. Armageddon, wala bang nuclear weapon ngayon? Sa buong mundo? Nakahanda na po yan. Sabi ng mga dalubhasa, pag pinasabog lahat ng nuclear weapon meron tayo ngayon, 30 minutes, kayang gunawin yung mundo. 100 times. Gunaw po ito. Kaya nga hindi, kumbaga, walang bansa na nagtatangka na gumamit ng nuclear weapon. Kasi wala pong mananalo sa digmaang yan. Lahat wasak. Ano mo? Kaya, maaaring sa oras na ito, iniisip mo, ano kaya? Pupunta ako o hindi? Maaaring ganun isip, babalik ba ako bukas o hindi? Kung mahal mo ang sarili mo, kung mahal mo yung kaluluwa mo, tulungan mo ang sarili mo na maligtas ka, bumalik ka bukas. Ngayon, kung sasabihin mo, Pastor, next time na lang po, may next time pa naman? Wala na po. Pag dumating ang Panginoon, wala nang next time. Pag hinanap mo yung magtuturo sa'yo, wala ka nang matatagpuan. Tingnan niyo nakalagay sa Biblia. Amos chapter 8, verse 11 and 12. Ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, tagutom sa lupain, hindi tagutom sa tinapay o pagkauho sa tubig, kundi sa pakikinig sa mga salita ng Panginoon. Anong klaseng tagutom? Pagkain ba? Hindi. Sabi, kundi sa pakikinig sa mga salita ng Panginoon. Di ba pag gutom ka, naghahanap ka ng pagkain? Darating ang time, hahanapin daw ng tao yung salita ng Diyos kasi gusto na nilang makinig. Pero may matatagpuan, ano sabi ng Biblia? At sila'y lalaboy mula sa dagat hanggang sa dagat, at mula sa hilaga hanggang sa silangan. Sila'y tatakbo ng paruot parito upang hanapin ang salita ng Panginoon, at hindi nila ito matatagpuan. Asa na si pastor? Gusto ko nang maligtas. Turuan mo na po ako maligtas. Nag-rapture na Wala ka ng pag-asa. Kaya yung oras na ito, yung week na ito, ay ibinibigay ng Panginoon sa ating biyaya. No? Libre, walang bayad. Pumunta ka lang, makinig ka. And then pag naintindihan mo yung kaligtasan, meron kang buhay na walang hanggan. Pero kung unahin mo yung mga alalahanin dito sa mundo, tapos nag-rapture po bukas o sa sunod na linggo, wala na po tayong sisihan. Hindi po ito pananakot dahil yan po ang nakalagay sa Biblia. Tatakbo paruot parito upang hanapin ang salita ng Panginoon, hindi nila ito matatagpuan. No? Kaya pag-isipan natin ulit. No? Restoration of Israel, nangyari. Signs of last days, nangyari. Jesus' second coming, malapit nang dumating. 666 Antichrist, nakahanda na. Armageddon, nakahanda na. Anong ibig sabihin? Ang Biblia ay totoo. No? At ang Diyos ay buhay. No? Mayroong Diyos. Hindi patay ang Diyos. Kaya iiwan ko sa inyo ngayong gabi yung Bible verse na ito. No? Ito yung last verse natin. Sabi dito, pwede po ba basahin nating lahat ng sabay-sabay? Sige po, 3, 2, 1. Ang matalinong tao ay nakita ng panganib at nagkukubli siya. Ngunit nagpapatuloy ang walang muwang at siya'y nagdurusa. Ang matalinong tao nakakita ng panganib, nagkukubli siya. May paparating na paghuhukom ang Diyos. No, matatapos pala yung mundo. Kailangan kong maligtas, balik ako bukas, tapusin ko yung Bible seminar na ito. Baka huling pagkakataon na ito para sa akin. Ngunit nagpapatuloy ang walang muwang at siya'y nagdurusa. Ano yung walang muwang? Bahala na. Kung mag-rapture, mag-rapture. Kung hindi, hindi. Kung maiwan ako sa rapture, bahala na. Yan po ay walang muwang. Huwag tayong maging walang muwang kasi
pinag-aaralan po natin katotohanan. Nung panahon ni Noe, binaliwala ng tao yung babala. Napahamak silang lahat. Yung Panginoong Diyos, nagbibigay sa iyo ngayon ng babala. Magkakaroon ng fire judgment. Para makaiwas sa fire judgment, kailangan maligtas ka. No? Kailangan malaman mo yung dakilang kaligtasan. Para maligtas, bumalik ka bukas at sa huling session. Pwede po ba? So sana, isa puso ninyo yung pinag-aralan natin. Tayo pong lahat ay umuko at tayo ay manalangin. Ama naming banal na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa ipinagkaloob mo sa amin na oras na napag-aralan po namin na ang Biblia ay totoo sa pamamagitan po ng mga propesiya at mga pangyayari sa panahon namin ngayon na nakasulat na sa Biblia. Lord, buksan mo po ang puso ng mga nakikinig na makabalik po sila bukas na may puso na nagnanais magkaroon ng kaligtasan. Alam namin na nakalagay po sa Biblia ang katapusan ng panahon at wala pong tunay na kapayapaan dito sa mundo. Kaya nawa, mahabag ka po sa mga nakikinig ngayong gabi, sa mga nagnanais na maligtas na matapos po nila ito, ano man po ang gawain ni Satan para hadlangan sila, ma-overcome nila ito. Maging sa mga kapatid na nagsasakripisyo, punuin mo po sila ng biyaya sa paggawa ng gawain na magawa po namin ito na nagbibigay lugod sa iyo. Nawa, Panginoon, ingatan mo po ang bawat isa sa kanilang pag-uwi na makarating po ng maluwalhati at makabalik sila sa mga susunod na sesyon. Sa iyo po ang papuri at pasalamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. So maraming salamat.